Silent Channel. Tagalog Novel Story. My Master. Kabanata 2141-2150. Frozen Strange Snow Cat. Dalawang dragon, isang itim at isang asul, ang umungal kay Yang Yiyo sa kalangitan. Sa sumunod na sandali, para silang mga hayop na lumabas sa hola, na nagmamadali patungo sa langit. Tila lalagpasan nila ang mundong ito at tuluyang makaahon sa gulo. Gayunpaman, ang mundo dito ay hindi isang ordinaryong paraiso sa kuweba, ito ang espasyo ng Tiankunpot. Paano ito maihahambing sa isang ordinaryong paraiso sa kuweba? Gusto mo nang umalis? Haha, huli na, bumalik ka ng masunurin. Ngumisi si Yang Yiyo, at agad na ikanaway ang kanyang kamay. Ang espasyo ng Tiankunpot ay nagbago na, at dalawang higanteng kamay ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na sumasakop sa kalangitan at araw. Hinawakan nila ang kaluluwa ng dalawang dragon sa kanilang mga kamay sa isang iglap. Ang mga kaluluwa ng dalawang dragon ay napaungol at nagpupumiglas sa malalaking palad, ngunit ito ay walang silbi. Sa sandaling ito, ang figure ni Yang Yiyo ay kumikislap at tumakas din sa kalangitan, pumunta sa harap ng dalawang dragon, at nagsabi, 1 pulgadang parisukat ng mundo. Hindi nakikita, dalawang batis ng liwanag ang bumagsak sa dalawang dragon. Sa susunod na sandali, ang malalaking katawan ng dalawang kaluluwa ng dragon ay mabilis na lumiit. Sa isang iglap, wala pang 1 metro ang laki nila, parang dalawang maliliit na ahas, isang itim at isang berde. Pinakilos ni Yang Yiyo ang kapangyarihan ng mundo ng Tiankunpot upang sugpuin ang dalawang kaluluwa ng dragon. Habang nasa kamay niya ang Life and Death Talisman, hinampas niya ang Life and Death Talisman sa katawan ng dalawang kaluluwang dragon na parang kidlat. Ang dalawang kaluluwa ng dragon dito ay hindi kayang baliktarin ang mundo. Pwede silang patayin ni Yang. Ngunit ito ay limitado sa mundo ng Tiankunpot. Kung lalabas ka, maaari mong sugpuin sila, ngunit hindi mo sila mapipigilan sa pagsira sa sarili ng mga kaluluwa ng dragon. Kaya't pinili ni Yang Yiyo na pumasok sa espasyo ng Tiankunpot, gamitin ang kapangyarihan ng mundo ng Tiankunpot para sugpuin sila, at pagkatapos ay mahinahong gamitin ang Life and Death Talisman sa dalawang dragon, upang ganap niyang kontrolin ang mga ito. Matapos makumplito ang Life and Death Talisman, umiwas si Yang Yiyan at hinawakan ang dalawang dragon na hindi makalaban at damapo sa lupa. Kaway ng kamay, siya. Itama ang espada sa scabbard. Isang asul na Lotus Fairy Fire ang lumitaw sa kanyang kamay at nagsimulang magsakripisyo. Upang mabawi ang kontrol, kailangan niyang magsakripisyo muli. Sa isang pitik ng kanyang daliri, 2 patak ng dugo ang bumagsak sa katawan ng espada at ayon sa Cambridge. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay at inilagay ang espada sa scabbard, at nagsimulang ihagis ang ritual. Malakas na lumaban ang dalawang dragon, ngunit napigilan ng paghihimok ni Yang Yiyan ng anteng-anteng sa buhay at kamatayan. Panay ang sigaw nila. Kung tutuusin, sila ay mga kaluluwa lamang. Ang talisman ng buhay at kamatayan ay direktang nagpakilos sa kanilang mga kaluluwa. Sa ganitong paraan, paano sila makakalaban? Pagkatapos magpino, masunerang sumuko ang dalawang dragon. Ang paraan ng paghahain ng dugo ay sinubukan at nasubok, at ito ay isang panig na sakripisyo, na ginawang masunurin ang dalawang dragon at naging mga espiritu sa espada. Ang pagkakaroon ng pag-aalay ng dugo at ang buhay at kamatayan na anteng-anteng ay naging dahilan upang si Yang Yiyan at ang Panlong Sword ay magkaroon ng isang malakas na pakiramdam ng kontrol at pagsusumikap. Sobrang consistent ang lakas. Matagumpay na nasupil ng Thunderbolt, simple at magaspang na paraan ang Panlong Sword. Bagamat isa itong Dragon Sword Soul, pinangalanan itong Panlong, na medyo exaggerated. Narinig na niya ang pangalang ito noon nang makipaglaban siya sa Nine Swords Immortal Lord, ngunit hindi niya ito planong baguhin sa sandaling ito. Tinawag niya itong Panlong Sword, na sa tingin niya ay napakakul at angkop. Una siyang nagkaroon ng Dragon Slaying Sword, at ngayon ay mayroon na siyang Panlong Sword, na parehong magaling. Matapos tapusin ang gawain, ang Panlong Sword ay gumawa ng tunog ng espada. Boss! Dalawang masasamang hayop, ayaw mo pa rin ba? Hindi pa ba sapat ang pagdurusa mo sa parusa ng iyong kaluluwa? Nagmura si Yang Yiyan. Pagkatapos ng trabaho, pinalaya niya ang parusa sa dalawang kaluluwa ng dragon, ngunit lumaban sila. Agad nang umuso si Yang Yiyan at nagmura. Boss! Kung tutuusin, ang paraan ng anteng-anteng sa buhay at kamatayan ni Yang ay masyadong mapang-api para sa kaluluwa, at ang dalawang kaluluwa ng dragon ay sumuko. Parang iyon, ngumisi si Yang, at may iniisip sa kanyang isipan, kinuha niya ang Panlong Sword sa kanyang katawan upang pakainin ito. Naniniwala siya na sa paglipas ng panahon, ang Panlong Sword ay mas kasya sa kanya at mas mahusay. Pagkatapos ng lahat, ito ay muling pinino.
Ang panloob na Dragon Sword Soul ay masunurin ding isinama sa katawan ng espada at scabbard. Ngayon lang natupad ang misyon. Medyo natuwa si Yang. Sa hinaharap, kapag lumipad siya gamit ang kanyang espada, ang eksena ng dalawang espada ng Dao na naglalaban ay magiging napaka-cool, at ang kapangyarihan ay tataas ng husto. Pero hindi ko alam kung gaano karaming espada ang pinakamaraming lipad niya. Ang mga lumilipad na espada na may mas maraming espada ay natural na magbibigay sa kanya ng isang kalamangan, pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangmatagalang pag-atake, tama ba? Lumilipad. Mas maraming espada ang natural na magbibigay sa kanya ng kalamangan, at ang pinalipad niya ay hindi isang ordinaryong espada, ngunit isang malakas na espada ng Dao. The more the better, pero sayang naman na ang mga ganyang Dao swords ay hindi ordinaryong bagay, wala talagang marami. Ang panlong na ito ay nakuha bilang isang trepeo pagkatapos pumatay ng isang pinamagatang immortal, at kailangan itong i-proseso muli bago ito magamit. Kung wala siyang mga anteng-anteng para sa buhay at kamatayan sa espasyo ng Chen Kunpot, hindi niya ito magagamit kahit na nakuha niya ito. Sa madaling salita, nasa magandang mood si Yang Yiu sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay pinuntahan niya sina Meng Tian at Jing Ken. Pareho silang nagsasanay. Pagkatapos makipag-chat ng ilang salita, iniwan ni Yang Yiu ang Chen Kunpot at hinayaan silang magpatuloy sa pagsasanay. Hindi niya naisip na ilabas ang mga ito. Ito ay masyadong mapanganib. Pagkatapos ng lahat, sila ay papasok sa kristal na kuweba. Sina Meng Tian at Jing Ken ay parehong nasugatan at nagpapagaling pa. Medyo nahuli pa sila sa kanilang paglilinang. Mas mainam na manatili sa Chen Kunpot at magsanay ng mabuti upang mapabuti ang iyong lakas. Sa susunod na sandali, lumitaw si Yang Yiu sa labas at iwinagayway ang kanyang kamay upang alisin ang psychedelic formation. Nagbabantay sa paligid ang nakahuhuli ng kaluluwa at iba pa. Bumulong si Dongfang Iron Man, sabi ko Yanzi, tapos na ba? Tumango si Yang Yiu, tapos na. Pero pagkasabi niya nun, may naramdaman siyang kakaiba. Ano ang ibig sabihin ng gawin? Sinaman niya ng tingin si Dongfang Iron Man. Alam niya na si Dongfang Iron Man ay talagang isang taong walang pasensya. Kaya't sinabi niya, Tara, pumasok tayo sa kuweba. Ang soul-snatching ancestor ay nangunguna sa daan, naglalakad sa harap na may kasamang itim na nakabaluti na papay. Kasunod niya ay dumating sina Luo Yang at Dongfang Iron Man, kasama si Zexang sa kanyang kaliwa at si Hong Yi sa kanyang kanan. Ang pasukan sa kristal na kuweba ay nasa paanan ng bundok, isang malaking kuweba ng yelo. Kapag nasa entrance ka na ng kuweba, parang may bakas ng malamig na hangin. Mukhang napakalamig. Pero wala naman akong naramdaman na kakaiba. Ang ancestor na nang-aagaw ng kaluluwa na naglalakad sa harap ng refleksyon ay maingat, ang kanyang damit ay mukhang tuso, at siya ay lumakad ng napakabagal. Ang taas at lapad ng buong nakapirming butas ay 50 o 60 metro, na napakalaki. Pagkapasok, may eksena ring silver light sa loob, hindi man lang dim. Ang layer ng yelo sa ilalim ng iyong mga paa ay kasing liwanag ng salamin. May mga baligtad na icicles sa mga dingding sa magkabilang gilid ng kisame ng kuweba, na parang mga stalactites, o dapat tawaging ay stalactites. May mga malalaki at maliliit, na nakasabit ng patiwarik sa kisame ng kuweba, na tila umaabot hanggang sa dulo. Napakaganda nito, at nagbibigay din ito ng paggunita sa mga tao. Medyo nakakatakot ang ilusyon na mahuhulog ang matulis na icicle. Sa mga dingding sa magkabilang gilid ng kuweba, makikita mo ang natural na nabuong mga pattern ng yelo, na napakaganda. Paminsan-minsan, makakakita ka ng mga natural na nabuong pattern, tulad ng mga ibon at hayop, ang ilan ay tulad ng mga tao, bulaklak, puno, bundok at ilog. Sa madaling salita, ang mga dingding sa magkabilang gilid ng kuweba ay nagpapakita ng isang kagilahil-alas na larawan, na lubhang nakakabigla. Kapag nagyelo, binibigyan nito ang mga tao ng pakiramdam ng paglalakad sa isang kristal na kuweba. Hindi nakakagulat na tinatawag din itong Crystal Cave. Habang papasok ka pa sa buong kuweba ng yelo, mas maluwang ito. At parang isang tuwid na linya sa paningin. Tinanong ni Yang Yiu ang Soul Capture Old Ancestor, gaano kalalim ang Ice Cave ni Wo Yuji? Ito ba ay umaabot sa isang tuwid na linya sa lahat ng oras? Ang Soul Capture Old Ancestor ay nagsabi, Aking Panginoon, hindi ko alam kung gaano ito kalalim. Sa huling pagpunta ko rito, pumunta ako sa lalim ng 3,000 metro, na maaari lamang ituring na periphery. Mga ilang daang metro ang layo namin, at ang totoong Ice Cave Maze ay dapat na mauna. Sa panahong iyon, magkakaroon ng hindi mabilang na maliliit na kuweba ng yelo sa magkabilang panig, at mawawala ang pangunahing kalsada, at pagkatapos ay magkakaroon ng maliliit na kuweba ng yelo. Magkakaroon ng mga kwintas sa loob ng bawat kuweba ng yelo, ngunit maliligaw ka dahil pareho silang magkamukha. Siyempre, magkakaroon ng mga panganib mula sa sandaling pumasok ka sa maliit na kuweba ng yelo.
Ang katumbas na maliliit na kuwebo ng yelo ay may mga engkanto na bato, at lahat ng uri ng kakaibang kayamanan ay nagyelo sa mga haligi ng yelo. Ano ang panganib? Sa oras na ito, ang Eastern Iron Man ay nagtanong. Bakas ng pag-aalala ang bumungad sa mukha ng Soul Capture Ancestor, at sinabi niya, nang mabuksan ang kuwebo 10,000 taon na ang nakalilipas, nakatagpo ako ng isang halimaw sa kuwebo ng yelo nang pumasok ako sa maliit na kuwebo ng yelo. Ito ay isang nilalang na hindi kailanman lumitaw sa ibang mga lugar sa mundo ng mga engkanto. Ito ay isang nilalang na natatangi sa kristal na kuweba na ito. Kaya nitong ipagtanggol ang kuweba ng yelo, na ginagawang matigas na kuweba ng yelo. Laban sa mukhang isang halimaw ng pusa, na may maliit at katanji tanging katawan, at napaka-flexible. Kapag ito ay gumagalaw, ito ay kasing bilis ng pag-teleport. Ang matatalas nitong kuko ay kayang basagin ang isang haligi ng yelo na kasing tigas ng itim na bakal sa isang suntok. Kung nahuli ka ng halimaw ng ice cave, hindi mo kakayanin ang malamig na lamig. Kung may lason na gas, ang buong tao ay magyayelo sa isang ice sculpture at mamamatay ka agad. Dahil walang nakakaalam kung ano ito, tinatawag itong ice cave monster. Dapat itong magmukhang isang pusa, na may katawan na kasing pilak ng nyebe. Ang ilang mga tao ay tinatawag na isang snowcat monster. Marami pa rin ang tinatawag na snowcat. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Ang bilang ng mga snowcat ay medyo maliit. Hindi magkakaroon ng maraming snowcat sa mga panlabas na kuweba ng yelo. Maliban na lang kung tayo ay malas, makakatagpo tayo ng mga pasang nyebe. Habang nagsasalita ang Soul Capture Ancestor, lahat ay naglalakad ng ilang daang metro at nakita ang isang maliit na kuweba ng yelo na 2 o 3 metro ang taas at lapad na lumitaw sa harap nila. Wala na ang pangunahing kalsada, napalitan ng daan-daang maliliit na kuweba ng yelo, na nakita ng lahat sa hugis ng pamaypay. Kabanata 2142 Ice Cave Space. Ayon sa Soul Snatching Ancestor, ang maliliit na kuweba ng yelo na nakikita sa paningin ay pasukan lamang. Pagkapasok, ito ay isang kalituhan. Mayroong hindi mabilang na mga kuweba na konektado sa isa't isa, na siyang ice cave maze. Walang nakakaalam kung aling ice cave ang ligtas na pasukin, aling ice cave ang magdadala ng mga pagkakataon, o aling ice cave ang magiging mapanganib, o kung aling ice cave ang magbibigay daan sa iyo na pumunta pa. Napakalaki ng paligid. Nilakad lang ng soul-snatching ancestor ang 3,000 metro noon, at hindi na siya lumalim pa. Ang buong kuweba ng yelo ay talagang napakalaki at napakalalim, na may hindi mabilang na maliliit na kuweba ng yelo. Ito ay isang malaking maze, kasama ang mga panganib na umiiral sa kanyang sarili, mayroon talagang kakaunti ang mga tao na maaaring makapasok sa kailaliman ng ice cave. O masasabing ang mga makapasok ay pawang mga malalakas na tao. Ang ancestor na nangaagaw ng kaluluwa ay hindi isang malakas na tao noon, ngunit ang kanyang matanda ay pumasok, ngunit namatay nang siya ay lumabas. Kaya hindi gaanong alam ng soul-snatching ancestor ang lalim ng ice cave. Ngayon ang lahat ay nahaharap sa mga pasukan sa kuweba, at ang pagpili ay isang mahirap na problema. Gayunpaman, ang ancestor na nangaagaw ng kaluluwa ay ang tanging nakapasok sa eksena, kaya maaari lamang nating hingin ang kanyang opinyon. Nagtanong si Dongfang Iron Man, soul-catching ancestor, bakit pakiramdam ko ang awkward ng pangalan mo? Mas mabuting Lauwo ang tawag ko sa'yo. Lauwo, saang butas sa tingin mo ang susunod nating papasok? Mapait na ngumiti si soul-catching ancestor at sinabing, walang pamantayan. Hindi mahalaga kung saan tayo pumasok. Ang layunin natin sa pagkakataong ito ay makapasok sa loob ng kristal na kuweba. At ang mga butas na ito ay maaaring maipasok anumang oras. Ang bawat isa ay magkakaugnay. Nakasalalay sa ating swerte kung makakapaglalim pa tayo. Ngunit makatitiyak ang lahat. Kumpiyansa pa rin ako na kaya pa nating lumakad ng 3,000 metro. Tinatansya ko na ang panlabas na lugar ay hindi hihigit sa 5,000 metro ang lalim. After 5,000 meters, mararating natin ang inner area. Sa sinabi mo, naglakad ka rin ng 3,000 metro ng bulag nang pumasok ka. Inilibot ni Dongfang Iron Man ang kanyang mga mata. Bakas sa mukha ni soul-catching ancestor ang kahihiyan. Kung tutuusin, kanina pa siya nagyabang at nakapasok dito, pero pagkatapos niyang makapasok talaga, hindi siya sigurado sa pagharap sa napakaraming ice cave. Ang punto ay siya ay naging lingkod at nakababatang kapatid ni Yang Yiyu ngayon, at siya ay isang antas na mas mababa sa seniority sa harap ng lahat ng walang dahilan. Kaya, kailangan mong maging maingat sa iyong pagsasalita, para hindi mapintasan ni Yang Yiyu. Sinulyapan ni Yang Yiyan ang soul-snatching ancestor at walang sinabi. Sa katunayan, ang matandang ito ay tapat at mahusay na gumanap sa lahat ng aspeto sa daan. Alam niyang hindi pa nakaka-recover ang soul-snatching ancestor sa mga nauna niyang sugat.
Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya, medyo nabigla siya at natatakot na sisihin, kaya nagkusa siyang sumugod sa harapan habang nasa daan. Ginagawa niya ang lahat, kaya nawala rin ang huling hinanakit ni Yang Yian sa kanyang puso at sinabing, sige, huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang iniisip mo. Hindi alam ang pagpasok dito. Ikaw lang ang nakapunta dito. Naniniwala ako na may karanasan ka pa. Mula ngayon, patuloy kang mamumuno sa koponan, at makikinig kaming lahat sa iyong mga pagsasaayos. Gaya ng sinabi mo, dahil nandito tayong lahat, magtakda tayo ng mas mataas na layunin at pumunta sa inner area ng Crystal Cave. Mahahanap man natin ang Crystal Godstone at Fairy Stone Vein, hindi ka namin masisisi, mag-ingat ka lang. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, biglang umiyak ang Soul Capture Ancestor. Siya ay nanginginig sa lahat ng paraan, natatakot lamang na siyang ay hindi maligaya at dalhin ito sa kanya. Wala siyang magawa tungkol dito. Sino ang gumawa sa kanya ng kulitin ang jowa ni Jing Ken noon? Siya. Alam din na siya ay sapilitang pinasuko ni Yang Yian. Siguradong nag-aalala ang master na ito sa kanya at nakabantay sa lahat ng dako. Sa kasong ito, nakabitin sa kanyang puso ang Soul Capture Ancestor. Ngayon ay mabuti na. Sa wakas, maririnig niya ang tono ng kaginhawaan mula sa mga salita ni Yang. Naramdaman ng Soul Capture Ancestor ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Sinubukan niya ang kanyang makakaya at maingat siya sa daan. Sa wakas, nakuha niya ang kapatawaran ni Yang. Hindi ito naging madali. Siya. Mabilis na ipinahayag ang kanyang saloobin at sinabing, Guro, huwag kang mag-alala. May tiwala pa rin ako sa pagpasok sa kaibuturan ng loob. Susubukan kong tulungan kang mahanap ang kristal na bato at mabigla ka. Hindi magagapi sa mundo ng mga engkanto. Tumigil, huminto sa pambabala. Humanda ka. Kung mahahanap mo ang kristal na bato ay depende sa pagkakataon. Pinutol ni Yang Yian ang pambabala ng Soul Capture Ancestor. Pagkatapos ay tumingin siya kina Luo Yang at Zexang at nagtanong, mayroon ba kayong mga katanungan? Bilang isang maliit na grupo, ito ang oras para tanungin ni Yang ang mga opinyon ng lahat. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa at brainstorming maisasadula ang lakas at karunungan ng bawat isa. Umiling si Luo Yang at sinabing, Little Master, wala akong problema. Walang sinabi si Zexang bagkus ay umiling siya para ipahiwatig na walang problema. Kung gayon ay umalis na tayo. Sinabi ni Yang Yian, ngunit mag-ingat ang lahat, nararamdaman ko rin na kakaiba ito dito. Noon pa rin ang ninunong mang-agaw ng kaluluwa ang nanguna. Dahil binigyan siya ni Yang Yian ng tungkulin na pamunuan ng koponan, hindi tinalikuran ng matandang lalaki ang kanyang responsibilidad. Kung tutuusin, siya lang naman ang nababagay na pamunuan ng team dito, dahil nakapunta siya dito last time. Ngunit sa totoo lang, ang taong nanguna sa pangkat sa unahan ay nasa mas mataas na panganib. Mula sa simula ng pagtapak sa maliit na kuweba ng yelo, ito ay isang hindi kilalang daan. May mga kakaibang snowcat sa kuweba ng yelo, at mayroong isang malupit na kapaligiran na walang nakakaalam tungkol sa. Pagpasok sa maliit na kuweba ng yelo, biglang tumama ang lamig. Kahit na ang lahat ay immortal, hindi nila maiwasang kiligin. Kung mas malalim kang pumunta dito, mas mabigat ang lamig. Dapat ilabas ng lahat ang mana defense, kung hindi, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi mo namamalayan na mabagal ka sa lahat ng aspeto. Paliwanag ng ninuno na nang-aagaw ng kaluluwa. Binuksan ng lahat ang mana defense, syempre, tanging ang itim na baluti at pulang damit lang ang hindi gumamit nito. Ang dalawa sa kanila ay mga substant na katawan, napakalakas, at ang lakas ng kanilang pisikal na katawan ay lampas sa imahinasyon. Wala silang pakialam sa kaunting lamig na ito. Ang buong maliit na kuweba ng yelo ay halos 3 metro ang taas at 2 metro ang lapad. Kung ikukumpara sa malaking kuweba ng yelo sa labas, natural na mas maliit ito, ngunit maluwag pa rin ito para sa mga tao at walang epekto. Naglakad si Yang Yiu sa maliit na kuweba ng yelo at napagmasdan na ito nga ay tulad ng sinabi ng soul-snatching ancestor. Pagkapasok dito, parang maze ang eksena. Minsan mayroong isang tinidor sa kuweba ng yelo tuwing 3 metro, kung minsan ay isa bawat 1 metro, o kahit na 3 o 5 magkasawang kuweba. Ang kapaligiran ay eksaktong pareho, lahat ay parang salamin, at makikita mo ang mga refleksyon kapag naglalakad dito. Kung hindi lang nangunguna ang soul-snatching ancestor, maliligaw ka talaga dito. Ang pagpili lang ng kalsada ay isang problema. Pagkaraan ng mahigit kalahating oras na paglalakad, ang naiinip na si Dongfang Iron Man ay medyo naiirita na nagreklamo. Sinabi ko na si Lauho ay matagal nang naglalakad, bakit pakiramdam natin ay nakatayo tayo? Parehong-pareho ang eksena. Kung patuloy tayong maglalakad ng ganito, kailan ito matatapos? Alam ng soul-snatching ancestor na si Dongfang Iron Man ay kapatid ni Yang Yiu, at hindi siya nang ahas na pabayaan siya. Nagmamadali niyang sinabi, Master Dongfang, huwag kang mag-alala.
Kung tama ang pagkakaalala ko, ang unang espasyo ng kuweba ng yelo ay hindi malayo. Kung tayo ay mapalad, maaari tayong makakuha ng ilang mga kayamanan. Ice Cave Space. Ano yun? Bakit hindi mo sinabi kanina? Inilibot ni Dongfang Ironman ang kanyang mga mata. Mapait na ngumiti ang soul-catching ancestor at nagpaliwanag, ang espasyo ng Ice Cave ay isang natural na nabuong espasyo. Wala itong tiyak na nakapirming pag-iral. Ito ay isang natural na nabuong mas malaking espasyo, tulad ng isang bulwagan. Siyempre, ang mga sukat ng mga espasyo ay iba-iba. Ang ilang mga espasyo ay higit lamang sa 10 metro kwadrado ang laki, at mayroon ding mga puwang na daan-daang metro kwadrado. Ang mga ito ay ipinamahagi sa buong Crystal Mountain. Ang mga taong hindi pa nakapunta rito ay kailangang umasa sa swerte para makatagpo sila. Minsan na akong nakapunta dito at 3 frozen space lang ang natatandaan ko. Ang una ay nasa harapan ko. Ito ay halos 50 o 60 metro kwadrado ang laki, at may mga icicle sa loob nito. Doon ay mga kayamanan sa mga yelo. Siyempre, hindi madaling masira ang isang yelo. Ang katigasan ay lampas sa imahinasyon, at may mga panganib. Pagkatapos masira ang ilang icicle, magkakaroon ng mga nagyayelong kakaibang snowcat sa loob. Mayroon ding ilang pagkatapos masira ito, maaaring walang laman, at sayang ang oras. Noon, gumugol siya ng maraming pagsisikap upang basagin ang isang haligi ng yelo at nakakuha ng isang top-grade na fairy stone mula dito. Kaya ang lahat ay nakasalalay sa ating kapalaran. Gayunpaman, dapat maging mapagbantay ang lahat pagdating sa espasyo ng Ice Cave. Ang mga kristal ay natatakpan ng hindi mabilang na mga kuweba ng yelo, at maraming pasukan at labasan. Kung makapasok tayo, pwede ding pumasok ang iba sa ibang lugar. Ang ilang malalakas na ulo ng damo ay dalubhasa sa pagtatago sa espasyo ng Ice Cave para pumatay at magnakaw, na talagang nakakasakit ng ulo. Lumilitaw sila bilang isang koponan at napakahirap harapin. Narinig ko na magkakaroon ng mga demonyo at ilang makapangyarihang independenteng magsasaka sa magulong fairyland, at ang hitsura ng prehistoric clan. Siyempre, ito ang narinig ko noon. Siguro ay maswerte ako at hindi nakilala ang ibang tao noong pumasok ako sa taong iyon. Sinabi ng Soul Capture Ancestor sa lahat habang naglalakad. Sa isang tiyak na sandali, ang Soul Capture Ancestor ay nagtaas ng kanyang boses at nagsabi, "Nandito na tayo ay nasa espasyo ng Ice Cave." Narinig ni Yang Yian at ng iba pa ang mga salita at mabilis na naglakad. Oo naman, nang lumiko sila sa kanto, isang espasyo ng Jiaotong University ang lumitaw sa kanilang paningin. Isa itong malaking espasyo sa kuweba ng yelo, mga 10 metro ang taas, at mukhang 50 o 60 metro kwadrado. Mas mabuting sabihin na ito ay isang natural na nabuong Ice Cave Hall kaysa sa isang espasyo. Ang buong bulwagan ay napuno ng mga icicle na may iba't ibang laki, ang ilan ay higit sa 1 metro ang haba, ang ilan ay higit sa 10 metro ang haba, at ang ilan ay mga 3 metro ang diametro. Ang mga icicle na ito ay dapat ang mga icicle na binanggit ng soul-catching ancestor na naglalaman ng mga kayamanan. Kabanata 2143 Black Armor at Red Clothes Mining at Treasure Hunting. Ayon sa soul-snatching ancestor, may mga kayamanan sa mga icicle na ito, ngunit hindi madaling magbukas ng icicle. Ang tigas ng icicle ay lampas sa imahinasyon, at ito ay sinamahan ng mga panganib. Mayroong 2 uri ng mga panganib. Una, pagkatapos mabuksan ang icicle, maaaring mayroong isang frozen at kakaibang snowcat. Dahil ang snowcat ay nasa lahat ng dako, ito ay may pangalan ng frozen weirdness. Bilang karagdagan, maaaring walang mga kayamanan pagkatapos buksan ang icicle, at maaaring ito ay isang maling alarma. Ang pangalawa ay panlabas na panganib, na tumutukoy sa ilang tao na dalubhasa sa pagtatago sa dilim at nakikisali sa pagpatay at pagnanakaw. Sa paghahambing, ang huli ay mas mapanganib at mapot. Kaya naman, paulit-ulit na binigyang diin ng soul-snatching ancestor na dapat maging mapagbantay ang lahat. Gayunpaman, sa pananaw ni Yang Yio, ito ay normal. Mayroon bang anumang panganib sa anumang pakikipagsapalaran? Ito ang katotohanan na ang kapalaran at kapahamakan ay nagtutulungan. Matapos makapasok sa espasyo ng Ice Cave, si Yang Yio ay lumapit sa isang haligi ng yelo na may taas na 3 metro at tiningnan itong mabuti. Bagamat isa itong haligi ng yelo, hindi ito ang uri ng haligi ng yelo na madalas makita ng mga tao. Ang totoong yelo ay magmumukhang guwang, ngunit ang haligi ng yelo dito ay isang materialized na pangitain, na naaayon sa pangalan ng kristal na kuweba. Hindi pagmamalabas na sabihin na ito ay isang kristal. Mukhang napaka-texture sa mata. Ginamit ni Yang Yio ang Eye of Heaven and Earth para tingnan ito, ngunit hinaranggan ito ng isang layer ng malabo at wala man lang makita sa loob. Gayunpaman, hindi siya naniniwala sa kasamaan, at mayroon ding mas mataas na antas ng espiritual na kamalayan.
Kaya ginamit niya ang kanyang espiritual na kamalayan upang tumingin, ngunit ang resulta ay pareho pa rin. Ang makapangyarihang espiritual na kamalayan ay hinuranggan din ng isang layer ng malabo na puting fog at hindi makapasok. Siya, lihim na nagulat sa kanyang puso. May kakaiba talaga dito. Boom! Sa oras na ito, isang boom ang tumunog. Tumingin si Yang Yiyo at nakitang nahawakan na ng Eastern Iron Man ang kanyang malaking kutsilyo, na mas matangkad sa kanya, at nagsimulang lumaban sa isang haligi ng yelo na may taas na 8 o 9 na metro at mahigit 1 metro ang diametro. Na may matipid na ngiti, lumakad si Yang Yiyo, nalaman lamang na ang kutsilyo ni Dongfang Iron Man ay nag-iwan lamang ng marka sa ibabaw ng icicle. My goodness, anong klaseng icicle ito na napakatigas? Napabuntong hininga si Dongfang Iron Man. Nakakaakit ng kaluluwa. Sinabi ni Ancestor, Master Dongfang, ang pagsira ng yelo ay isang mahirap na trabaho. Kailangan mong gamitin ang lahat ng iyong lakas. Wala bang shortcut na mahahanap? Tanong ni Dongfang Iron Man kay soul-catching Ancestor. Hindi, pilitin mo lang buksan. Pagkasira nito, may malalaglag sa loob. Kung hindi, sayang ang oras. Soul-catching sabi ni Ancestor. Hindi ako naniniwala na malas ako. Yanzi, Terra, subukan ng lahat. Tingnan natin kung sino ang mas swerte, haha. Tumawa si Dongfang Iron Man at muling naglaslas. Boom! Pagkatapos ng kutsilyong ito, nakita ni Yang Yiyo na mas malaki ang markang natitira sa icicle. Malinaw, hindi ginamit ni Dongfang Iron Man ang lahat ng kanyang lakas noon. Ayon sa kanyang lakas, tinansya ni Yang Yiyo na 30 kutsilyo ang tiyak na makakabasag ng yelo. Boom! Itinaas ni Dongfang Iron Man ang kanyang kutsilyo at tinadtad ang icicle. Pagkatapos ng ilang dosenang hiwa, nabasag ang icicle sa isang snap, gumuho, at nabasag sa mga particle na kasing laki ng gisantes tulad ng tempered glass. Pero, sa susunod na sandali, ang Eastern Iron Man ay nagmura, empty. Ginamit ng Young Master na ito ang lahat ng kanyang lakas upang pumutol ng 33 beses na sunod-sunod, ngunit ito ay isang walang laman na shell. Haha, ito ay nangangahulugan lamang na ikaw ay malas, magpatuloy sa susunod at subukan. Biro ni Yang Yiyo. Hindi ako naniniwala, ungol ni Dongfang Iron Man, mukhang mas excited. Sa oras na ito, may dalawa pang dagandong sa kanyang tainga, ngunit pinili din ni Luoyang at Zexang ang mga yelo at nagsimulang basagin ang yelo. Sinulyapan ni Yang Yiyo ang soul-snatching ancestor at nagtanong, ilang snow cats? Meron ba sa outer periphery? Alam ng soul-snatching ancestor kung ano ang ibig sabihin ni Yang Yiyo, gusto lang niyang malaman ang bilang ng mga snow cat sa mga outer icicle, kung marami sila, kailangan nilang maging handa kapag nabasag ang yelo, o hindi na lang hawakan ang mga icicle na ito, para hindi magdulot ng gulo kung may snowcat na lumitaw pagkatapos masira ang mga ito. Mabilis niyang sinabi, Master, sa totoo lang, noong sinira niya ang mga haligi ng yelo, hindi siya nakatagpo ng isang snowcat. May mga sabi-sabi na ang mga snowcat ay kadalasang matatagpuan sa loob ng lugar, at napakakaunti sa mga panlabas na lugar. Kung kami ay makatagpo ng isang snowcat sa labas, maaari lamang sabihin na kami ay napakamalas. Kaya sa tingin ko hindi na natin kailangang mag-alala masyado. Ang pangunahing bagay dito ay ang maging maingat laban sa isang tao na tumatalon upang pumili ng mga may lakotan sa kalahati. Bukod dito, ang mga haligi ng yelo na ito ay nagkakahalaga ng pagsira, dahil may mga bagay sa loob. Bagamat kakaunti, sa sandaling lumitaw ang isang kayamanan, ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Regarding sa mga chismis na may mga fairy stone veins dito, I think it is true. May isang bulong-bulungan na ang isang matataas na antas ng fairy stone vein ay lumabas sa kaibuturan ng kristal na kuweba, at ito ay na-freeze ng dakilang hari ng demonyo na may mahusay na mahiwagang kapangyarihan. Tungkol sa hitsura ng kristal na bundok na ito, bali-balita na ang dakilang hari ng demonyo ay nakipag-away sa isa pang hari ng demonyo at sinira ang kanyang pugad. Pagkatapos ay sumambulat at nagkalat ang hindi mabilang na mga kayamanan sa lumang pugad, at ang Great Demon King na Crystal Lion ay gumawa ng spell upang palamigan ang mga sumabog na kayamanan, na nabuo ang kristal na bundok na ito. Siyempre, chismis lang kung tutuusin, at kung ano-ano ang mga pahayag, pero isa lang ang totoo, may mga kayamanan nga sa mga haliging ito ng yelo, bagamat ang ilan ay walang laman, ngunit laging may mga kayamanan. Imbes na sabihin na may mga fairy stone vein sa lalim ng kristal na kuweba, mas mabuting sabihin na itong mga haliging yelo ang mga ugat, at ngayon ay sinisira natin ang mga haligi ng yelo upang makita ang pagmimina. Matapos makapasok sa pugad ng dakilang Demon King, maraming tao ang laging gustong lumaki at mas maraming kayamanan, at madalas na sabay-sabay na pumasok sa malalim, ngunit ang resulta ay maaaring hindi na bumalik, o makatakas na may malubhang pinsala, ngunit wala. Ngunit mayroon ding mga monghe na nag-iisip na wala silang lakas upang makapasok sa kailaliman ng dakilang hari ng demonyo, at manatili sa paligid upang maghanap ng mga haligi ng yelo, ngunit nakakakuha sila ng maraming benepisyo.
Ang pinakamahusay na mga bato ng engkanto ay umiiral, at ang pagsira sa 100 haligi ng yelo upang makakuha ng isang nangungunang bato ng engkanto ay isang malaking kita din. Iniisip ng katangian na hindi tayo maaaring magmadali sa kailaliman, subukan ang mga haligi ng yelo dito, kung sakaling may mga kayamanan, ang mga bagay na lilito ay hindi magiging mahina. Tsaka ito ang periphery, kahit may panganib, kaya nating harapin ang presyong idinagdag. Master, hindi mo ba iniisip na ito ang katotohanan? Pagkatapos magsalita ng Soul Capture Ancestor, tumingin sa kanya si Yang Yiu at sinabing, nakikinig ako sa iyo. Alam ni Yang na ang pagsusuri ng Soul Capture Ancestor ay napakamakatwiran, at sumang-ayon din siya sa ideya ng pagmimina dito. Bagamat matigas ang mga haligi ng yelo, maraming paraan si Yang. Gaano man katigas ang mga haligi ng yelo, mas matigas pa kaya ang mga ito kaysa sa malakas na katawan ni Hong Yi, ang subsanto. Nagpasya si Yang na hayaang basagin ni Hong Yi ang mga haligi ng yelo. Hindi kaya isang kawalan kung hindi siya gumamit ng ganoong libreng paggawa. Ang Soul Capture Ancestor, ang taong ito mula sa kanyang bayang Kinlokan, ay may parehong ideya sa kanya, at nagtulak sa papel na nakabaluti na itim na basagi ng mga haligi ng yelo. Inaasahan ni Yang Yiu na makita ang dalawang Sub-Saint Puppet na sinira ang mga haligi ng yelo. Kahit isang. Ang immortal na hari na kasing kapangyarihan ng Eastern Iron Man ay nangangailangan ng higit sa 30 kutsilyo para masira ang isang haligi ng yelo, ngunit hindi niya alam kung ilang beses kakailanganin ng Sub-Saint Puppet. Boom! Habang nakikipag-usap siya sa Soul Capture Ancestor, sunod-sunod na sinira ni Luo Yang at Zexang ang dalawang haligi ng yelo. Lumingon siya at tumingin, ngunit sa kasamaang palad ay wala. Umiling si Yang at ngumiti. Hindi niya sila pinansin, at sinabi sa Soul Capture Ancestor, subukan natin. Okay, alam ng Soul Catching Ancestor kung sino ang hiniling sa kanya ni Yang Yiu na imaneho ang lalaking nakabaluti ng itim. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, pumunta ang lalaking nakabaluti na itim sa isang haligi ng yelo na mahigit 3 metro ang taas. Sa sumunod na sandali, normal siyang sumuntok at tumama sa haligi ng yelo ng isang suntok. Bitek. Isang suntok lang ay pumutok ang ice column. Ang pangalawang suntok ay lumabas, at sa isang putok, diretsyo nitong binasag ang haligi ng yelo. Sayang at wala pa ring kayamanan. Gayunpaman. Alam ni Yang Yiu na pagkatapos kumilos ng dalawang Sub-Saint Puppet, magagawa nilang walisin ang haligi ng yelo sa buong espasyo ng Ice Cave sa maikling panahon, at ang pagkakataong makakuha ng mga kayamanan ay tataas ng malaki. Magandang ideya na hayaan ang dalawang Sub-Santo na nakasuot ng itim na baluti at pulang damit na maghukay ng mga kayamanan. Matapos makita ang kapangyarihan ng itim na baluti, ngumiti siya at nagbigay ng order sa pulang damit, at inatake ang isang haligi ng yelo na mahigit 10 metro ang taas at halos 3 metro ang diametro. Boom boom boom. Nagkaroon ng bagong kamalayan si Hong Yi, at natural na tinupad ang mga utos niyang sa sulat, na naglulunsad ng matinding pag-atake sa malaking haligi ng yelo. Ang kanyang mga puting kamao ay sumabog sa haligi ng yelo ng 9 na beses sa maikling panahon, at pagkatapos ay ang malaking haligi ng yelo ay nabasag at naging mga particle na kasing laki ng gisantes, na gumuho sa isang tumpok. Sa sandaling nabasag ni Hong Yi ang haligi ng yelo, gumalaw ang puso ni Yang Yiu, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Malinaw niyang naramdaman na mayroong isang malakas na walang kamatayang enerhiya na nagmumula, na pumupuno sa espasyo ng ice cave na ito. Sa pagkakataong ito ay tumigil ang lahat ay naaakit ng malakas na walang kamatayang enerhiya, at ang kanilang mga mata ay tumingin kay Yang Yiu, o sa tambak ng basag na pulbos ng yelo sa harap ng Hong Yi. Kabanata 2144 na may namimitas ng mga Mylikoten. Alam ng lahat na mayroong isang bagay sa ilalim ng tumpok ng pulbos na ito. Ito ay isang kayamanan. Ngumisi din si Yang Yiu, mukhang maswerte ako. Habang nagsasalita, winawagayway niya ang kanyang kamay, at nagkalat ang basag na pulbos ng yelo, at biglang lumitaw ang isang batong diwata na hugis diamante na kasing laki ng kamao ng isang sanggol. Mataas na baitang engkanto bato. Lumitaw si Dongfang Iron Man sa tabi ni Yang Yiu sa isang iglap, nanlaki ang kanyang mga mata. Lumapit din si Luo Yang at ilang tao. Bihira ang mga top-grade fairy stone, at walang masyadong top-grade fairy stone sa buong mundo ng fairy. Ikanaway ni Yang Yiu ang kanyang kamay at nahulog sa kanyang palad ang top-grade fairy stone. Naramdaman niya na ang napakalaking enerhiya na nilalaman nito ay talagang napakalaki, malayo sa pagiging maihahambing sa pinakamataas na grado ng mga batong engkanto. Ang dahilan kung bakit tinawag itong top-grade ay ang ganitong uri ng fairy stone ay talagang ang asensya ng fairy stone, at ang kadalisayan ng enerhiya sa loob ay halos perpekto. Ang iba pang mga grado ng mga fairy stone ay naglalaman ng mga impurities, kaya ang pagsipsip ng enerhiya ng mga fairy stone para sa paglilinang ay nangangailangan ng pagsusubo ng mga dumi. Kung mas mataas ang grado ng fairy stone, mas kaunting mga dumi ang nasa loob nito.
Ang top-grade fairy stone ay karaniwang walang mga impurities. Ito ay tinatawag na perpektong immortal na bato. Walang gumawa ng immortal na bato, ngunit inutusan ni Yang Yiyu si Hong Yi na gumawa ng immortal na bato, at ito ay isang top-grade na immortal na bato. Tumingin si Dongfang Iron Man kay Yang Yiyu, pagkatapos ay kay Hong Yi, at naiingit, ngunit alam niyang inggit lang ito. Iisa lang si Hong Yi, at wala siyang kakaiba at mahiwagang paraan ni Yang Yiyu para kontrolin ang isang sub-saint puppet. Sa katunayan, kung si Hong Yi man ito o ang lalaking nakabaluti na itim na kinokontrol ng soul-snatching ancestor, silang lahat ay napakalakas na sub-saint body. Ang kanilang dalisay na pisikal na lakas at katawan ay napakalakas, at sila ang pinakamahusay na mga kandidato upang masira ang haligi ng yelo. Pagkatapos ay tumigil lahat sina Dongfang Iron Man, Luo Yang, at Zhek Xiang, at tumabi para panuurin sina Hong Yi at He Jia na nagsisimula sa kanilang pagtatanghal. Inatake ng dalawang sub-saint puppet ang haligi ng yelo, at maaari nilang masira ang isang haligi ng yelo sa halos 2 o 3 stroke. Para lang silang dalawang mapanirang makina. Sa makatuwid, nadama nina Dongfang Iron Man, Luo Yang at Zhek Xiang na walang kabuluhan ang pag-atake nila. Kapag nabasag nila ang isang haligi ng yelo, maaaring masira nina Hong Yi at He Jia ang 20-30. Nakakabigla itong panuurin. Susunod, kinokontrol ng soul-snatching ancestor ang Black Armor. Kailangan lang ni Yang Yiyu na magbigay ng order sa Red Clothes. Walang tanong ng kontrol sa lahat. Ang mga pulang damit, na nagkaroon ng bagong kamalayan, ay nakakaunawa ng mga simpleng utos at nakikipag-usap kay Yang Yiyu sa pamamagitan ng pag-iisip. Gayunpaman, sa mata ng iba, ang Red Clothes ay isa pa ring malamig na papay. Sa katunayan, ito ay papay pa rin ngayon, dahil ang kamalayan ng mga pulang damit ay napakahina at simple, at hindi ito makapag-isip para sa sarili. Nagagawa lang nito ang sinabi ni Yang Yiyu. Boom boom! Ang mga haligi ng yelo sa nagyayelong espasyo ay nawasak at isa-isang nabasag ng Red Clothes at Black Armor. Ngunit walang pangalawang top-grade na immortal na bato. May mga 80 o 70 haligi ng yelo sa nagyayelong espasyo. Pagkaraan ng ilang minuto, wala pang 5 haligi ng yelo ang natitira. Walang paraan na ang Red Clothes at ang breaking power ng Black Armor ay masyadong nakakatakot. Sa isang kisap mata, huminto ang Black Armor, at ang pulang damit ay naiwan sa huli. Sa panahong ito, walang pangalawang immortal na bato ang ipinanganak sa isang haligi ng yelo. Ang mga mata ni Yang Yiyu at ng lahat ay nahulog sa huling haligi ng yelo, ngunit wala silang gaanong pag-asa. Sapat na ang pagkakaroon ng pinakamataas na kalidad na bato sa espasyo ng ice cave na ito. Kung lumitaw ang pangalawang isa, ito ay magiging kamanghamanghang. Boom! Sa wakas, ang huling haligi ng yelo ay sinira ni Hong Yi. Si Yang Yiyu ay walang pag-asa, ngunit gusto lang niyang iwasang mahulog ang anumang mga haligi ng yelo dahil siya ay nagwawalis. Ang haligi ng yelo na binasag ni Hong Yi ay isang maliit na haligi ng yelo na wala pang 1 metro ang haba. Walang inaasahan na magkakaroon ng pangalawang pinakamataas na kalidad na batong engkanto. Pero, matapos itong basagin ni Hong Yi sa isang suntok, isang malaking halaga ng enerhiya ng engkanto ang sumambulat. Meron talagang pangalawa, excited na sabi ni Dongfang Tairen. Sinabi rin ng ancestor na nang agaw ng kaluluwa, may pangalawang bato si Master. Haha, good luck. Natawa din si Yang Yiyu. Pero, nang iwagayway na ni Yang Yiyu ang kanyang kamay para iwaksi ang ice slug at ilabas ang fairy stone na nakabaon sa ilalim, may kakaibang nangyari. Whoosh! Isang bugzo ng hangin ang biglang umihip mula sa isang kuwebo ng yelo na malapit sa kanya sa hangin, at isang malaking halaga ng malamig na hangin ang lumabas, at ito ay isang malakas na hangin din. Halos hindi na mamalayan, lahat ay natigilan, natangay sa ilalim ng malakas na hangin, at napapikit sandali. Ngunit pagkatapos lamang nito, nang muli silang tumingin, wala nang natitira sa kanilang paningin, hindi pa banggitin ang walang kamatayang bato. Nataranta, sinabi ni Dongfang Iron Man, ano ang nangyari? Isang malakas na hangin. Hindi ito hangin, ito ay isang taong namimitas ng mga Mailakotan, ang soul-snatching ancestor ay nagsabi sa isang malalim na boses, Master, hahabulin ko. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang ninunong mangagaw ng kaluluwa, na nakasuot ng itim na baluti, ay sumugod sa kuweba ng yelo kung saan humihip ang malakas na hangin. Ang buong espasyo ng ice cave ay napapaligiran ng gayong mga kuweba ng yelo, at ang malakas na hangin na ngayon ay pasukan ng soul-snatching ancestor. Sa oras na ito, nag-react din si Dongfang Iron Man at nagalit, fuck, may nang-ahas talagang magnakaw ng mga gamit natin, balatan siyang buhay ng young master na ito. Si Dongfang Iron Man, na mainitan ang ulo at naiinip, ay nawala din sa isang iglap habang nagmumura. Iron Man, bumalik ka. Nagmamadaling sigaw ni Yang Yiyu, ngunit matagal nang nawala si Dongfang Iron Man. Si Yang Yian ay talagang hindi nag-react, o medyo mabagal.
Sino ang mag-aakala na naging mapayapa ang lahat, at nang basagin ni Hongyi ang huling icicle at lumitaw ang pangalawang bato ng engkanto, isang malakas na hangin na may malakas na hamog ang bumubuga. Dahil dito, sa isang kisap mata, hindi banggitin na wala ni isang ice slug na natitira sa batong engkanto, walang inaasahan na magiging ganito. Buti na lang, mabilis na nag-react ang soul-snatching ancestor at hinabol siya sa unang pagkakataon. Sa oras na ito, nag-react din si Yang Yian. Ito ay hindi isang malakas na hangin sa lahat. May nagplanong magnakaw at mamitas ng mga Mylekothan. Bigla niyang naalala na sinabi ng soul-snatching ancestor tungkol sa ibang tao. Ayon sa soul-snatching ancestor, pagkatapos makapasok sa ice cave, kahit na may makasalubong kang frozen at kakaibang snow cats, makakatagpo ka rin ng ibang mga nilalang o immortal. Ang ilang mga tao ay dalubhasa sa pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng mga bahay sa kuweba ng yelo. Sa una, lahat ay talagang mapagbantay, ngunit habang lumilipas ang panahon, at lahat ay nakatuon sa ideya ng mga icicle at mga batong engkanto, niluwagan nila ang kanilang pagbabantay, at sa pagkakataong ito ay may pumili ng mga Mylekothan sa halip. Sa pag-iisip tungkol dito, nagalit din si Yang Yian, madilim ang kanyang mukha, ngunit kung ikukumpara sa walang kamatayang bato, mas nag-aalala siya sa kaligtasan ng Eastern Iron Man. Sino ang nakakaalam kung ang kabilang partido ay isang tao o isang multo, at kung ano ang sitwasyon? Mahihirapan ba siya kung habulin siya ng padalos-dalos? Siyempre, para sa Soul Capture Ancestor, hindi nag-alala si Yang Yian, dahil ang cultivation ng Soul Capture Ancestor ay ang great perfection ng Immortal King at nakasuot siya ng itim na armor. Kahit na tumakbo siya sa isang pangunahing Immortal Emperor, naniniwala si Yang Yian na may paraan ng Soul Capture Ancestor para harapin ito, ngunit iba ang Eastern Iron Man. Isa itong malamis na kuweba ng yelo. Hindi lamang siya ang Dehado, ngunit siya ay mawawala kung siya ay nagmamadaling lumabas. Tinuring siya ng Eastern Iron Man bilang isang kapatid, ganoon din ba siya? Nagmamadali siyang sumigaw, ngunit matagal nang nawala ang mainit na ugali ng Eastern Iron Man. Sa oras na ito, nagsalita sina Luo Yang at Zexang. Munting guro, ano ang dapat nating gawin? Yanzi, habulin ba natin siya? Mukhang hindi masaya ang dalawang babae. Pagkatapos ng lahat, ang isang diwata na bato ay kinuha ng puwersa sa ilalim ng ilong ng lahat, na isang hubad na paghamak sa lahat. Habulin. Naisip ito ni Yang Yian at natural na gustong humabol. Sa isang banda, nag-aalala siya sa Eastern Iron Man, at sa kabilang banda, lihim niyang isinumpa sa kanyang puso na mahahanap niya ang taong nagnakaw sa walang kamatayang bato at magbalat sa kanya ng buhay. Damn, they dare to rob things like this, which was insult to him. Mayroong mga kuweba ng yelo sa lahat ng dako, ngunit sa kabutihang palad, si Yang Yian ay nag-iwan ng isang anteng-anteng sa buhay at kamatayan sa katawan ng soul-snatching ancestor, na may tiyak na kahulugan, at mahahanap niya ang mga ito hanggat hinahabol niya sila. Ngayon lang siya umaasa na maabutin ng Eastern Iron Man ang soul-snatching ancestor at huwag siyang mawala, kung hindi ay baka maliga siya rito. Mahirap itong harapin. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay dahil sa maliit na agwat na ito, bawat isa sa kanila ay may maganda o masamang pagkakataon sa kristal na kuweba sa pagkakataong ito. Siyempre, ito ay isang susunod na kwento. Pagkatapos ay hiniling niya kina Luo Yang at Zexang na sundan siya, at pagkatapos ay humakbang sa Ice Cave kung saan hinabol ng soul-snatching ancestor at ng Eastern Iron Man. Tungkol naman sa Hongyi, inutusan niya ang huling maglakad sa likod. Mabilis na lumipad ang tatlo, kasama ang lalaking nakasuot ng pula. Hinabol sila ni Yang Yiu hanggang sa maramdaman ng buhay at kamatayan na anteng-anteng sa katawan ng ninuno na nagnanakaw ng kaluluwa. Ito. Tumagal ng 10 araw upang habulin sila, at sunod-sunod silang naglakbay sa mga kuweba ng yelo. Kung hindi niya naramdaman ang buhay at kamatayan na anteng-anteng sa katawan ng nagnanakaw ng kaluluwa ng ninuno, iisipin ni Yang Yiu na nawala na sila. Sa ika-10 araw, kinuha ni Yang Yiu sina Luo Yang at Zexang at pumasok sa isang malaking espasyo ng Ice Cave. Dito niya naramdaman na lumakas ang aura ng Life and Death Talisman sa katawan ng ninuno na nagnanakaw ng kaluluwa. Kabanata 2145, maaaring may pinagmulan ng yelo. Ang espasyo ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa nakaraang Ice Cave space. Ang dami ng icicle dito ay siksikan, parang nakarating ka sa isang icicle forest. Naramdaman ni Yang Yiu ang hininga ng soul-snatching ancestor dito kasama ang Life and Death Talisman, ngunit ang lugar na ito ay masyadong malaki, at sa isang sulyap, hindi niya talaga nakita ang figure ng soul-snatching ancestor. Wo Yuji. Simpleng sigaw ni Yang Yiu. Sa kasong ito, ang pagsigaw ng malakas ay mas direkta at epektibo. The next moment, nakatanggap talaga siya ng response. Master, nandito na ako. Tumunog ang boses ng ninuno na nang-aagaw ng kaluluwa. Natuwa si Yang Yi, at tinawag niya sina Luo Yang at Zexang at mabilis na naglakad patungo sa direksyon ng tugon ng ninuno na nang-aagaw ng kaluluwa.
Matapos malimpasan ang 12 ng icicle, lumitaw ang figure ng soul-snatching ancestor, at nakita ito ng magkabilang panig. Master, hindi ko naabutan, medyo napahiya ang ninunong ng agaw ng kaluluwa. Gayunpaman, tumingin si Yang Yian sa paligid at nalaman na ang soul-snatching ancestor at ang black armored puppet lang ang hindi nakakita sa figure ng Eastern Iron Man. Dahil dito ay nalungkot siya at nagmadali siyang nagtanong, nasaan ang Eastern Iron Man? Natigilan ang ninunong mang-agaw ng kaluluwa at nagsabi, hindi ba siya kasama mo? Pagkaalis mo, sinundan kanya palabas. Hindi mo ba nakita? Nagbago ang mukha ni Yang Yian. Hindi ko nakita. Hinahabol ko lang ang mga taong nagnakaw sa ating mga immortal na bato. Hindi ko nakitang hinahabol ako ng Young Master of the East. Nang sumagot ang ancestor na nang-aagaw ng kaluluwa, alam din niyang seryoso ang sitwasyon. Pagkatapos, si Yang Yian at ang soul-snatching ancestor ay natapos ng mag-usap, nagkatinginan sila at alam ang resulta. Nawala ang Eastern Iron Man. Dalawa na lang ang posibilidad ngayon. Una, naligaw ang Eastern Iron Man sa Ice Cave, at pangalawa, may tinambangan siya. Gayunpaman, ang unang posibilidad ay ang pinakamalamang. Dahil nasa unahan ang namimitas ng pitch, ang pangalawa ay ang soul-snatching ancestor na humahabol, at ang pangatlo ay ang Eastern Iron Man, kaya napakaliit ng posibilidad na tambangan, at malaki ang posibilidad na ang Eastern Iron Man ay naligaw sa isang lugar sa Ice Cave. May mga resulta ka ba? Tinanong ni Yang Yian ang soul-seizing ancestor sa malalim na boses. Sumagot ang soul-seizing ancestor, sigurado ako na ang namitas ng mga pitch at nagnakaw sa ating walang kamatayang mga bato ay isang tao. Noong hinahabol ko siya, naramdaman ko ang kanyang hininga na siya ay isang tao. Pagkatapos ay humabol siya hanggang sa espasyo ng Ice Cave na ito at nawala ang kanyang bakas. Hinanap ko siya saglit dito, at pumunta ka dito. Ano ang dapat gawin ni Yanzi ngayon? Nakita ni Zexang ang pagkabalisa sa puso ni Yang Yian. Kung ikukumpara sa mga immortal na bato, kahit na ang pinakamahusay na mga immortal na bato, sa mga mata ni Yang Yian, hindi sila kasing husay ng mga kapatid. Nagpasya siya sa kanyang puso na hanapin niya si Dongfang Iron Man. Ang mawala sa Ice Cave ay hindi nakakatakot, pero nakakatakot na halatang may ibang tao dito. Bagamat ang Dongfang Iron Man ay ang paglilinang ng maagang yugto ng immortal na hari, siya rin ay apo ni Dongfang Haotian, ang pinamagatang Immortal Emperor. Ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay naninirahan sa ilalim ng mga pakpak ng Dongfang Haotian at walang karanasan sa mundo ng martial arts. To put it bluntly, rookie pa lang siya. Bilang karagdagan, tinatrato siya ni Dongfang Iron Man bilang isang kapatid, at alam din niya na si Dongfang Iron Man ay isang kapatid na mapagkakatiwalaan ang kanyang buhay. Matagal na niya itong tinuring na sarili niyang kapatid. At saka, may pabor si Dongfang Haotian sa kanya, kaya hindi niya dapat hayaang kumilos si Dongfang Iron Man. Kung may mali kay Dongfang Iron Man, hindi niya alam kung paano haharapin si Dongfang Haotian. Kaya't kailangan niyang hanapin si Dongfang Iron Man, ngunit ang maldita na lugar na ito ay isa lamang malaking maze, isang kakaibang lugar, kahit ang kanyang malakas na espiritual na pakiramdam ay walang silbi dito. Sila ay isang buo at hindi maaaring paghiwalayin. Kapag naghiwalay, sila ay nasa panganib. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Yang Yiu, alisin mo muna ang maldita na magnanakaw na iyon at linisin mo ang lugar. Hintayin mo ako dito. Wo Yuji and I have a sense of connection. Maghintay ka dito at lalabas ako para hanapin si Iron Man, para hindi magkalat at mawala ang lahat. Guro, hayaan mo akong hanapin si Master Dongfang, sabi ng Soul Capture Ancestor. Hindi, kapatid ko siya. Pupunta ako para hanapin siya. At saka, kakaiba ang lugar na ito. Tanging ang buhay at kamatayan na anteng-anteng sa pagitan ko at ikaw ang makakadama nito. Kaya hahanapin ko siya. Maghintay ka rito at magsanay ng 3 buwan. Kung hindi ako babalik dito sa loob ng 3 buwan, pamilyar ka sa mga panlabas na daan. Dalhin sina Luoyang at Zexang. Dalhin natin si Luoyang at Zexang. Ang aming layunin ay hindi magbabago sa loob ng taon, ang aming layunin ay mananatili sa loob ng 1 taon. Yungib. Kung hindi ko mahanap ang taong bakal, baka pumunta siya sa hangganan sa pagitan ng loob at labas ng kuwebang kristal, na nasa unahan ng 5,000 metro. Hindi mo ba sinabi kung saan lumitaw ang kasalanan? Alam din ito ng taong bakal. Doon tayo magkikita pagdating ng panahon. Matapos marinig ang sinabi ni Yang Yiu, naramdaman din ng Soul Capture Ancestor na mayroong paraan, at ito ang tanging paraan sa ngayon. Naunawaan din ito ni Luoyang at Zexang, at hindi na nagsalita pa. Ito ay karaniwang naayos. Gayunpaman, ipinikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at tumingin sa malaking espasyo ng Ice Cave. Malamig na sabi niya, lahat ng tao ay linisin ang lugar ngayon. Dahil ang mga bakas ng taong nagnakaw sa ating walang kamatayang bato ay nawala dito, malamang na nagtatago din siya sa espasyo ng Ice Cave na ito.
Kung hindi nagdulot ng gulo ang taong ito sa pagkakataong ito, hindi nahihiwalay sa atin si Iron Man. Kung dito magtatago ang kabilang partido, siguradong pagsisisihan ko siya. Sabay nating gawin. Sa pagkakataong ito ay hindi para sa walang kamatayang bato, kundi para pilitin ang kalaban na malamang na magtago dito. Matapos sirain ang mga Halijing Yellow na ito, hintayin mo ako dito, at ako ay mapapaginhawa pagkatapos kong umalis. Kung hindi, magkakaroon ng maraming mga haligi ng yellow, at posible na may isang palihim na pag-atake. Gawin natin. Basta may nagtatago dito, pipilitin namin siyang palabasin. Oo, Junior Uncle. Tumango si Luo Yang. Tumugon din ang Soul Capture Ancestor at agad na pinaandar ang itim na armor puppet para gawin ito. Zexang. Nakita ang parehong bagay at sinimulan ding basagin ni Yang Yiyo ang haligi ng yelo. Sa oras na ito, nagkaroon ng ideya si Yang Yiyo at tinawag ang Diyos at Demon Bird. Dati, sinabi ng ibon na may halong buhok na malamig ang kapaligiran dito at hindi nito gusto ang lamig, kaya ipinadala ito ni Yang Yiyo sa espasyo ng Chenkun Pot. Ngunit sa sandaling ito, kailangan ni Yang Yiyan ang tulong ng ibon na may halong buhok. Bagamat ang ibon na may halong buhok ay walang lakas at paglilinang, mayroon itong mahusay na paningin at kaalaman. Bukod dito, kailangan din ni Yang Yiyan ng taong mapag-usapan ang mga bagay-bagay. Sa pagkakataong ito, kailangan niya ang Magic Bird para bigyan siya ng payo noong hinahanap niya ang Eastern Iron Man at nakahanap ng mga nakatagong kaaway dito. Mahinang manok, inistorbo mo ako noong natutulog ako. Ano ang gusto mong gawin? Nagreklamo at nagmura ang mahiwagang ibong pagkalabas nito. Sanay na si Yang Yiyan sa ugali ng Magic Bird. Hindi siya nakipag-usap ng kalokohan sa Magic Bird. Direkta niyang sinabi sa Eastern Iron Man na siya ay nawawala. Saglit niyang ipinaliwanag ang kanilang sitwasyon dito at tinanong ang Magic Bird na sabihin sa kanya kung ano ang gagawin sa kasalukuyang sitwasyon. O kung paano mahahanap ang Eastern Iron Man sa lalong madaling panahon sa gayong kapaligiran. Okay naman ang approach mo. Kakaiba talaga dito. Walang mutual induction. Ang mga taong naghahanap ng mga tao ay maliligaw lang sa Ice Cave Maze. Una, linisin ang mga haligi ng yelo na ito, at may lalabas na medyo malaking espasyo bilang coordinate. Sa oras na iyon, maaari kang mag-iwan ng sarili mong marka dito para mapadali ang iyong pagbabalik. Sumang-ayon ang Magic Bird sa pamamaraan ni Yang Yiyan. Okay, gusto ko nang magsimula. Inutusan ni Yang Yiyo si Hong Yi na simulang basagin ang mga haligi ng yelo habang nakikipag-usap sa Shenmue Bird. Pagkatapos ay tinanong niya si Shenmue Bird, nararamdaman mo ba ang presensya ng hininga ng ibang tao dito? Shenmue Bird shook his head, I can't sense it. Not to mention that the environment here is really a bit weird. Ayon sa sinabi mo dati, may top-grade immortal stone sa mga ice pillars na ito. Ito ay medyo kakaiba. It stands to reason that the formation of immortal stones should not be like this. Show me the top-grade immortal stones na nakuha mo. Alam ni Yang Yiyo na ang Zamao Bird ay may malawak na hanay ng kaalaman, at kinuha niya ang pinakamataas na grado na immortal na mga bato na nakuha niya mula sa mga haligi ng yelo sa espasyo ng Ice Cave at ipinakita ang mga ito sa Shenmue Bird. Nang makita ng Diyos at Demon Bird ang top-grade na immortal na bato sa kamay ni Yang Yiyo, agad itong nagulat at nagsabi, mahina, hindi ito isang natural na top-grade na immortal na bato. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang pinong kristal na pinalapot mula sa pinagmulan ng yelo. Ito ay kapareho ng top-grade na immortal na bato, at ang tunay na walang kamatayang bato na ito, at ang tunay na walang kamatayang bato na ito ay napakadalisay na langit at lupa. Bihirang pinagmulan ng yelo na tumagas at na-condensed sa isang pinong kristal, na maaari ding ituring bilang isang top-grade na immortal na bato. Kaya lang, iba ang paraan ng pagkakabuo nito. Ang mga nangungunang immortal na bato sa pangkalahatan ay mga mineral na ugat, at ang isang buong mineral na ugat ay maaari lamang gumawa ng ilang pinakamataas na grado na immortal na mga bato. Ang top-grade na immortal na bato dito ay tila nabuo sa pamamagitan ng pagtagas at paghalay ng asensya ng pinagmulan ng yelo na lumitaw mula sa lupa. Mas bihira pa, tingnan mo itong ice cave, itong mga icicles sa kalawakan ay parang natural na tumubo mula sa lupa. Sa katunayan, tama ang hula ko na talagang may pinanggalingan ng yelo sa ilalim ng lupa, at tanging ang hiningang ibinubuga ng pinagmulan ng yelo ang maaaring bumuo ng napakalaking iceberg sa hindi mabilang na mga taon. Tulad ng para sa hindi mabilang na mga kuweba ng yelo at ang mga puwang ng ice cave na ito, tila may magagawa ito ng may mahusay na kapangyarihan at mahiwagang paraan. Ang paglikha ng hindi mabilang na mga kuweba ng yelo ay isang paraan upang maprotektahan ang espasyo ng ice cave, at ang espasyo ng ice cave ay maaaring palaguin ng mga icicle na ito, na nabuo sa pamamagitan ng mahusay na mga mahiwagang paraan, na ginagabayan ang pinagmulan ng yelo upang bumuo ng mga icicle sa hindi mabilang na mga taon. Ang pagbuo ng mga icicle ay isang blockade. Sa paglipas ng panahon, ang mga icicle ay napuno ng yelo.
Ang pinagmula ng yelo ay naipon sa isang tiyak na sukat. Kapag ang temperatura ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay magbubunga ng mga ice crystal na parang mga top-grade na immortal na bato. Sa ganitong paraan, tila ang Yuan-Yuan ay maaaring patuloy na makakuha ng top-grade na mga immortal na bato. Malaking bagay talaga ito. Sinabi mo noon na ito ang pugad ng dakilang hari ng demonyo na si Crystal Lion sa prehistoric era. Kaya posible talaga. Ang Rumord Crystal Lion ay isang demon clan na may mga katangian ng tubig. Matapos matuklasan na mayroong pinagmula ng yelo dito, ginamit nito ang kanyang mahusay na mahiwagang kapangyarihan upang gawin ang lugar na ito na isang lugar na patuloy na makakagawa ng mga haligi ng yelo at magpalapot ng mga immortal na bato sa pinakamataas na grado. Ang kakaiba lang ay matagal nang naging kasaysayan ang prehistoric era, at maraming mga dakilang demonyo sa prehistoric era ang nalibing sa sakuna ng langit at lupa. Bakit napanatili pa rin ang pugad ng Crystal Lion? Dahil natuklasan na mayroong pinagmula ng yelo ang ganitong uri ng kayamanan ay maaaring gamitin para sa proteksyon sa sarili at upang labanan ang sakuna ng langit at lupa. Ngunit ang lugar na ito ay mukhang mahusay na napreserba, at maaari kang makapasok ng maayos. Ito ay nagbubukas minsan sa bawat 10,000 taon. Tila sadyang umaakit ng mga tao na pumasok. Kung sa palagay mo, ang kristal na leon ay sadyang umalis sa ganoong paraan upang maakit ang mga susunod na henerasyon na pumasok. Mayroon bang isang bagay na sadyang mahanap ng mga tao? Nakikinig sa pagsusuri ng Diyos at demonyong ibon, madalas na tumango si Yang Yio. Ito ay itinuturing na alam kung bakit may mga top-grade na fairy stone o mas angkop na tinatawag na ice crystal sa ice column. Ang pahayag ng God and Demon Bird ay mas maaasahan kaysa sa pahayag ng Soul Capture Ancestor na ang mga ugat ng fairy stone ay sumabog at tinatakan ng kristal na leon. Gayunpaman, narinig ni Yang Yio ang isang mahalagang salita ang pinagmulan ng yelo. Siya ay medyo nalilito at nagtanong, ano ang pinagmula ng yelo na sinasabi mo? Kabanata 2146, Patnubay ng Diyos at Demonyong Ibon. Malinaw na ang pinagmula ng yelo ay isang uri ng malakas na puwersa, ngunit hindi alam ni Yang Yian kung ano yun. Nang tanungin niya ang God and Demon Bird, bigla niyang naisip ang pinanggalingan na butil sa kanyang katawan, ngunit hindi niya alam kung ito ay isang bagay sa parehong antas. Sinabi ng God and Demon Bird, ang pinagmulan ng yelo ay ang asensya ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Naglalaman ito ng hindi lamang malawak na kapangyarihan, kundi pati na rin ang aura ng mga batas. Ito ay kabilang sa tuktok ng kapangyarihan ng mundo, o hindi bababa sa tuktok sa mundo ng mga engkanto. Hindi napigilan ni Yang Yian na magtanong, kapareho ba ito ng pinagmula ng butil ng tubig sa aking katawan? Matapos mahulog ang mga salita, lumitaw ang isang asol na butil ng tubig sa kamay ni Yang Yian, at ang malakas na kapangyarihan ng katangian ng tubig ay lumabas. Inaalagaan niya ang pinagmulang butil ng tubig sa kanyang katawan. Palagi niyang nararamdaman na habang bumubuti ang kanyang cultivation level, paunti-unting lumiliit ang kapangyarihan na maaari niyang ibigay, ngunit alam niya rin na ang bagay na ito ay maaaring hindi magamit ng maayos sa kanyang sarili, ngunit hindi ito mahina, kaya inalagaan niya ito sa kanyang katawan. Anyway, naramdaman niyang magagamit niya ito sooner or later. Katulad ng Water Origin Bead, mayroon ding Poison Dragon Bead na nakuha sa pamamagitan ng pagpatay sa Poison Dragon, na maaaring magpalabas ng apoy, ngunit na i-relegate din ito sa pangalawang linya kasama ang pagkakaroon ng Azure Lotus Fairy Fire. Ngunit ngayon, iminungkahi ng Diyos at Demon Bird ang isang Ice Origin, na nagparamdam kay Yang Yiu na ang kapangyarihan ng Origin ay tila napakahusay. Nagsayang ba siya ng magandang kayamanan? Sinabi ng demonyong ibon, maraming uri ng pinagmulang kapangyarihan, at lahat sila ay iba-iba. Ang iyong butil ay hindi maihahambing sa pinagmulan ng yelo. Ang pinagmulan ng yelo ay hindi katulad ng iyong butil na pinagmulan ng tubig. Ito ang tunay na makapangyarihang puwersa sa mundo o sa mundo ng engkanto, ang pinagmulan ng kapangyarihan ng yelo. Ang kalidad ng iyong butil na pinagmulan ng tubig ay medyo mas mababa. Ang pangunahing punto ay ang aura ng batas sa loob ay nawala, at ito ay tila nawasak. Kung umiiral pa rin ang low aura ng katangian ng tubig, ito ay magiging isang magandang kayamanan at maaaring magbigay ng isang malakas na puwersa. Ngunit kung wala ang aura ng batas, maaari lamang nitong i-condense ang kapangyarihan ng katangian ng tubig. Ito ay isang magandang pagpipilian para sa iyo upang alagaan ito sa iyong katawan. Baka balang araw ma-condense na naman nito ang low aura, at pagkatapos ay malaki ang papel nito. Sa ngayon, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang sa iyo. Maaari din bang magkaroon ng low aura ang bagay na ito? Pinutol ni Yang Yian ang demonyong ibon. Siyempre meron. Lahat ng bagay sa mundo ay may mga batas, ngunit ang iba ay halata, ang iba ay hindi halata, ang iba ay kapaki-pakinabang, at ang iba ay tulong lamang ng manok. Sabi ng demonyong ibon. Paano ang nakal-alasong dragon fire bead sa katawan ko? Tanong ulit ni Yang Yiu.
Maraming bagay ang nasa iyo, ngunit ang ilang mga kayamanan, maging ang mga mahiwagang kapangyarihan, ay talagang kapakipakinabang sa yugto ng iyong paglilinang, ngunit ngayon ikaw ay isang immortal, at maging isang immortal na hari. Ang mga bagay na kapakipakinabang sa yugto ng paglilinang ay wala ng silbi ngayon, at kung minsan ay nakakaapekto pa sa iyong pagunlad. Ang butil ng apoy sa iyong katawan ay ang iyong panloob na tableta ng isang makamandag na dragon. Nagpapalusog sa iyo, na walang kabuluhan na nauubos ang iyong lakas. Isang pagkakataon para sa Azure Lotus Immortal Fire na lamunin ang Flame Bead, na maaaring umapaw sa Azure Lotus Immortal Fire. Kung hindi, ito ay magiging isang pasanin upang panatilihin ito. Dapat mong pasimplihin kung ano ang kailangang pasimplihin, kabilang ang mga lihim at mahiwagang kapangyarihan. Ang pagpapalaki sa kanila ngayon ay hindi makakasabay sa iyong mga pangangailangan sa paglilinang. Naiintindihan mo ba? Sabi ng Diyos at demonyong ibong Yang Yiyo. Tumango. Matapos marinig ang sinabi ng Diyos at demonyong ibon ngayon, iyon nga ang katotohanan. Pagkatapos ay nagtanong siya, posible ba na ang pinakamataas na kapangyarihang mahiwagang itinuro sa akin ng matanda ay walang silbi? Sinabi ng Diyos at demonyong ibon, gago ka, hindi ba? Ang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ng matandang bastard na iyon na si Yun Changxi ay natural na magagamit. Ito rin daw ang pinakamataas na kapangyarihang mahiwagang sa mundo ng mga engkanto. Kaya lang mayroong kabuoang 12 kapangyarihan, at nasanay at natutunan mo lamang ang unang 5 yugto, na kung saan ay nasa unang yugto pa lamang ng kapangyarihan, na ito ay nasa pangunahing kapangyarihan pa lamang. Cultivation to the great perfection of the immortal king in the fairy world at saka, ikaw na ang may titulong immortal na hari. Kung patuloy mong gagamitin ang mga ito, sa palagay mo kaya nilang suportahan ang iyong orihinal na mas mataas na paglilinang. Mayroon pa ring 7 pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan sa likod, hindi mo ba alam na makahanap ng oras upang magsanay sa pag-iisa? Kahit 3 galaw lang ang magagawa mo, malaking pagbabago ito sa iyong lakas. Kung ito man ay ang unang 5 galaw ng kataas-taasang banal na kapangyarihan na hindi magagamit, o ang Black Lotus Sword Technique na itinuro sa iyo ng Black Lotus, sa katunayan, hindi ko sinasabi na dapat kang huminahon at mag-isip tungkol sa kung ano ang maaari mong patuloy na sanayin at gamitin, at kung anong mga lihim ng mahiwagang kapangyarihan ang hindi makakasabay sa iyong mga pangangailangan. Malalaman mo, humanap ng pagkakataong magsanay sa pag-iisa. Ang antas ng iyong paglilinang ay mataas, at ang mga kalaban na iyong kinakaharap ay lumalakas at lumalakas. Kaugnay nito, ang pag-andar ng mga lihim ng mahiwagang kapangyarihan ay dapat ding mapabuti. Nakinig si Yang Yiyo sa mga salita ng Diyos at Demon Bird, at pinag-isipan itong mabuti. Ganyan talaga. Hindi niya ito masyadong inisip noon, at hindi niya namalayan. Now that he think about it, ganito talaga. Kailangan talaga niyang magsanay sa pag-iisa at pag-aralan ang mga galaw sa likod ng Supreme Divine Power ng matanda. Hindi pa siya seryosong nagsasanay sa pag-iisa, o higit sa lahat ay wala siyang oras. Simula nang dumating siya sa Fairyland, naging abala na siya. Matapos marinig ang sinabi ng Diyos at demonyong ibon sa pagkakataong ito, nagpasya siyang humanap ng pagkakataong magsanay sa pag-iisa at gumawa ng detalyadong pagsusuklay ng sarili niyang mga mahiwagang kapangyarihan, likas na materyales, at kayamanan, at iba pa. Na maaari ding ituring na pagpapabuti ng lakas. Okay, balik tayo sa punto. Tinatanong kita kung paano mo hinahanap ang Eastern Iron Man, pero nag-usap ka tungkol sa cultivation. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Sa katunayan, siya ay lubos na nasisiyahan sa payo ng Diyos at demonyong ibon sa pagkakataong ito. Minsan, hindi talaga maiwaniyang ang ibong may halong buhok. Ang sinabi ngayon ng ibong may halong buhok ay dahil nakita niya ang mga pagkukulang ng kanyang paglilinang. Ang dahilan kung bakit siya nagtanong tungkol sa kataas-taasang banal na kapangyarihan ay dahil sinundan ng may halong buhok na ibon ang matanda. Ngayon ay medyo naintindihan na rin niya. Noon sa isla ng Sansian, bago muling binago ng matanda ang kanyang walang kamatayang katawan at umalis, espesyal niyang inayos ang ibong may halong buhok para sa kanya. Ngayon isipin mo, lahat ay inayos ng matanda. Nag-iisip ng matanda, talagang namiss niya ito, at kinailangan niyang pumunta sa Nine Heavens para hanapin ang matanda ngayon, ngunit habang patuloy na umuunlad ang kanyang cultivation, mas marami siyang nalalaman tungkol sa katakutan ng malakas na may mas mataas na antas ng cultivation. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, pumunta siya sa Nine Heavens upang hanapin ang matanda, lalo na ang pagtulong sa matanda. Magiging pabigat lang siya kung pupunta siya doon, at siyang ay mayabang sa kanyang puso. Paano siya magiging pabigat sa iba? Gusto niyang tulungan at tulungan ang matanda. Kaya't patuloy siyang nakipagsapalaran, sunod-sunod na pumunta sa mga mapanganib na lugar, para lamang mapabuti ang kanyang lakas sa paglilinang sa lalong madaling panahon, upang maging isang malakas na tao,
upang tahakin ang landas ng isang malakas na tao, upang labanan ang mga malalakas na lalaki sa hinaharap, at ang ika-9 na langit ay walang alinlangan na yugto para sa malalakas na lalaki. Hindi niya ipapahiya ang matanda. Siya. Nag-iisip pa rin sa kanyang puso kung nakalimutan na siya ng matanda. Hindi niya alam na dumating na ang kanyang pangalawang kapatid na si Xing Chenzi, ngunit dahan-dahan lang siyang naglalakad. Wala akong magandang ideya dito. Pumunta ka na lang at hanapin mo ito ayon sa mga naunang ideya mo. Depende sa swerte kung mahahanap mo ito. Dahil nasa ice cave na nabuo sa pinagmulan ng yelo at isang malamis na lugar, ang Diyos at Demon Bird ay walang magandang ideya para kay Yang Yiyo. Kalimutan mo na, kung gusto mong maglinis dito, naniniwala akong mahahanap mo ang taong bakal. Sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, ngunit hindi niya ginawang mahirap ang mga bagay para sa Diyos at Demon Bird. Sa oras na ito, ang ninunong ng agaw ng kaluluwa ay nagsaya. Tumingin si Yang Yiyo at nakita na sa isang kisap mata, nabasag ng soul-snatching ancestor at ng kanyang mga tauhan ang isang maliit na bahagi ng kolong ng yelo. Nang marinig ang tagay ng soul-snatching ancestor, alam niyang lumitaw na ang top grade na immortal na bato, o ang ice crystal. Siyempre, ang mga pangunahing nakabasag ng haligi ng yelo ay ang mga red clothes at black armor. Ang dalawang sub-saint puppet na ito ay talagang makapangyarihan. Guro, lumitaw ang isang top grade na immortal na bato. Kinuha ito ng soul-snatching ancestor at naglakad sa unang pagkakataon. Tumango si Yang Yiyo at ngumiti, itago ang isang ito, at iwanan ang susunod kay Zexang at Luoyang. Natigilan ang ninunong mang-agaw ng kaluluwa, ngunit medyo naantig siya. Isa itong top grade na immortal na bato. Hindi niya inaasahan na hahayaan siya ni Yang Yiyo na panatilihin iyon. Sa totoo lang, naantig ang soul-snatching ancestor sa sandaling ito. Tumango siya ng hindi magalang. Kailangan niya talaga. At seryoso siyang tumango, guro, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo na sa kanila kapag lumitaw ito mamaya. Sige, linisin ang mga icicle na ito sa lalong madaling panahon, at tingnan kung mahahanap mo ang tao noon. Ikan-away ni Yang Yiyo ang kanyang kamay para hayaang magpatuloy ang soul-snatching ancestor. Okay, ang ancestor na nang-aagaw ng kaluluwa ay mas nagsumikap. Sa sandaling ito, kumikilos ang puso ni Yang Yiyo at tinawag niya ang Panlong Sword. Nais din niyang sumali sa mga sirang yelo, at gustong subukan ang kapangyarihan ng Panlong Sword. Ngunit sa oras na ito, sinabi ng Diyos at demonyong ibon, kung titingnan ang lugar, ang espasyong ito ay halos 1,000 metro kwadrado. Sa makatuwid, kung mas malaki ang espasyo at mas maraming haligi ng yelo ang nasa espasyo ng ice cave, mas malaki ang pagkakataong makagawa ng mga kristal ng yelo. Maaari mong subukan ito, baka marami pa rito. Ang mga kristal ng yelo ay lubhang nakakatulong para sa paglilinang. Ang mga ito ay maaaring maging mas mahusay sa iyong antas ng pag-atake. Alam ko, tugon ni Yang Yiyo at biglang pinaandar ang Panlong Sword. Ang Panlong Sword ay biglang naging Yaoli Black Air. Isang itim na dragon ang makikitang umiikot at pumapasok sa katawan ng espada. Ito ay umuugong ng malakas, at dalawang dragon, isang itim at isang berde, ay umiikot sa katawan ng espada, na umaalingaw-ngaw at umiikot. Tamang-tama na tawagin itong Panlong Sword. Pumunta ka. Sa susunod na sandali ay itinulak ni Yang Yiyo ang espada at nilaslas ang 4 o 5 metrong taas na haligi ng yelo. Boom! Matapos ang isang malakas na ingay, isang crack ang lumitaw sa haligi ng yelo. Hindi nabasag ang haligi ng yelo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Panlong Sword ay hindi masama sa kanyang paningin. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiyo, Dragon Slayer. Boom! Sa oras na ito, mayroon siyang ideya sa kanyang isipan, at ang Dragon Slayer Sword at ang Dragon Coiling Sword ay bumukas kaliwat kanan, tumama sa icicle. Bitik. Nabasag ang icicle. Hoy, napakaswerte mo, may lumitaw pang isa, hindi napigilan ng Diyos at Demon Bird na magsalita. Ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawang espada ay napakalakas, at ang icicle ay nabasag ng sabay-sabay, at ang ice crystal ay sumabog. Ikan-away ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at hinawakan ang ice crystal sa kanyang kamay. Ang maliit na kuwebo ng yelo ay ninakawan noon, at siya ay isang hakbang na mabagal sa reaksyon. Sa pagkakataong ito, nakuha niya ito sa kanyang kamay sa unang pagkakataon, at ito ay nangunguna pa rin. Malinaw itong parang kristal, at malamig ang pakiramdam kapag hawak sa palad niya, ngunit hindi masakit ang kamay niya. Ibibigay niya ito kay Zexang. Nang magsasalita na sana siya, bumantong hininga pa rin si Zexang. Masaya ang mukha ni Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na mapalad din si Zexang. Lumitaw ang ice crystal pagkatapos masira ang icicle. Kabanata 2147 kay Abangan. Halatang pinasabog ni Zexang ang kristal. Lumapit si Yang Yiyo upang tingnan, ngunit nakita niyang si Zexang ay may masayang mukha at may hawak na kristal sa kanyang kamay.
Nang makita siyang paparating, ngumiti siya at iniabot sa kanya ang kristal na nasa kamay niya. Alam ni Yang Yiyo na ibinibigay ito ng batang babae sa kanya, at ngumiti at sinabing, iniisip kong ibigay ito sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na swerte ka. Maaari mong itago ang isang ito. Well, pagkatapos ay itatago ko ito. Hindi na ito inisip ni Zexang at ngumiti at iniligpit ang kristal. Ang bagay na ito ay isang top-grade na immortal na bato. Ito ay talagang napakabuti at kapaki-pakinabang sa sinumang magsasaka. Walang magrereklamo tungkol dito. Matagal nang sinusundan ni Zexang si Yang. Sa mga taong ito, mas alam niya na si Yang Yiyo talaga ang may pinakamaraming kayamanan. Hindi sa banggitin ng anumang bagay, ang tubig lamang ng buhay at ang espiritual na pitch sa kanyang Chenkon pot space ay mga kayamanan na ng mundo. Kung ilalagay sila sa labas, tiyak na magdudulot sila ng sensasyon. Kaya't hindi naging magalang si Zexang kay Yang Yiyo at itinago ang pinakamataas na grado na immortal na bato na pinasabog niya ng sarili niyang mga kamay. Hindi ibinigay ni Yang Yiyan ang kristal sa sinuman, ngunit tumingin kay Luo Yang. Sinabi ni Luo Yang ng maaga, ayaw ko, munting master. Ako mismo ang hahanapin. Okay, naniniwala akong hindi magiging masama ang swerte mo. Ngumiti si Yang Yiyan at iniligpit ang kristal. Sa katunayan, ang espasyo ng ice cave na ito ay sapat na malaki, at magkakaroon ng higit pang mga kristal ng yelo. Natural na malaki ang pagkakataon ni Luo Yang na sumambulat, at tila malakas din na tao si Luo Yang. Hindi ito gugustuhin ni Zexang kung ayaw niya. Nagpatuloy ang icebreaking, ngunit tumigil si Yang Yiyan. Anyway, sapat na si Hong Yi. Gusto lang niyang subukan ang kapangyarihan ng dalawang espada, sina Yu Panlong at Tulong, at napatunayan ang katotohanan na napakaganda ng epekto nito. Ngayon ay naghihintay siya sa bukid upang makita kung mapipilitan niyang palabasin ang mga taong nagnakaw ng mga kristal noon habang parami ng parami ang mga haligi ng yelo na nabali sa pag-atake. Akala niya, ngunit alam ni Yang Yiyan na maaaring maliit ang posibilidad. Sa anumang kaso, pagkatapos maalis ang mga haligi ng yelo sa malaking espasyong ito, hahanapin niya ang Eastern Iron Man. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Sa pagkakaroon ng red clothes at black armor, ang mga haligi ng yelo sa espasyo ng ice cave ay mabilis na bumababa. Sa wakas, natapos ang komprehensibong paglilinis. Sa panahong ito, ang red clothes ay sumabog ng isa pang kristal, at natural na tinanggap ito niyang nang nakangiti. Nagpasabog din si Luo Yang ng kristal ayon sa gusto niya, at ang soul-snatching ancestor ay minanipyala ang black clothes para makakuha ng dalawang kristal. Maswerte si Zexang na makakuha ng isa pa mamaya. Sa ngayon, lahat ay sumabog ng kabuuang 7 ice crystal sa espasyong ito. Mukhang maliit, ngunit sa katunayan ito ay isang mahusay na ani. Dapat mong malaman na ito ang pinagmulan ng mga kristal na yelo na hindi mas masahol pa kaysa sa pinakamahusay na mga bato ng engkanto. Ang napakalaking enerhiya na nakapaloob dito ay hindi maisip. Ang 7 kristal ay talagang isang mahusay na ani. Siyempre, 3 ang hawak niya ngayon. Kung ang isa ay hindi ninakawan noon, mayroon siyang 4 sa kanyang kamay. Nalinas ang espasyo ng ice cave, ngunit walang ibang lumitaw. Ito ay sa loob ng inaasahan. Hinabol ng ancestor na nang-aagaw ng kaluluwa ang taong iyon at nawala rito, ngunit hindi ibig sabihin na nagtatago na ang tao. Baka tumakas siya noong naglilinis sila ng mga haligi ng yelo, o kaya naman ay wala siya doon sa simula pa lang, at maling tao ang hinabol ng ancestor na nang-aagaw ng kaluluwa. Anyway, walang buhay na nilalang na lumitaw, ngunit ayos lang sa ganitong paraan. Hahayaan niyang maghintay ang soul-snatching ancestor at Luo Yang Zexang, at maaari niyang hanapin ang Eastern Iron Man ng may kapayapaan ng isip. Kayong 3 ay dapat magsanay at maghintay muli. Kung hindi ako babalik sa loob ng 3 buwan, dapat mong hintayin ako sa hangganan sa pagitan ng loob at labas ng ice cave. Itinuro ni Yang Yiyo, handa nang umalis. Master, huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang 2 babae. Ang ancestor na nang-aagaw ng kaluluwa ay same time na sinabi. Hehe, saan ka pupunta, huwag ka nang mag-isip kung saan-saan. Sa sandaling ito, isang mahinang tawa ang narinig mula sa manipis na hangin. Lumubog ang mukha ni Yang Yiyo, at lumingon siya para makitang may lumabas na tao mula sa isang maliit na kuweba ng yelo. Nakita niya ang isang matandang nakaitim na damit, hindi matangkad, ngunit binigyan niya ang mga tao ng isang pakiramdam ng kasamaan mula sa malayo. Sinulyapan ni Yang Yiyo ang taong ito at nakitang nasa tuktok na siya ng Great Perfection of the Immortal King. Ang taong lumitaw sa sandaling ito ay malinaw na ang nagnakaw sa Jingjing noon. Sa malamig na senggal, pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin sa matanda. Aniya, nag-alala ako na hindi kita mahanap, pero ikaw lang ang tumakbo palabas. Mabuti naman. Ikaw ang nagnakaw ng walang kamatayan kong bato noon, di ba? Tumawa ang matandang nakaitim, hahaha, bata, napakayabang mo. Hindi ba ikaw ay isang maliit na immortal na hari?
Sino ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na magsalita ng mayabang? Ang matandang lalaking nakaitim ay natapos na magsalita na may mapanuksong tingin, sumulyap sa iba at nagpatuloy ng nakangiti. Ang isang walang kamatayang hari ay perpekto, isang walang kamatayang hari ang naglalabas ng kanyang galit, at dalawang walang kamatayang hari ay perpekto. Ang kombinasyong ito ay talagang hindi masama kung ito ay ilalagay sa labas. Ngunit anak, ikaw ay ang pagtatanim ng mga ito ay wala sa aking paningin, kaya alisin mo ang iyong maliit na pagmamataas, at tandaan na ang pangalan ko ay Yuchi Changquan, ikaw ay isang maliit na bagay na may mababang paglilinang, ngunit ikaw ay napaka-arrogant. Tama, ako ang nagnakawan ng mga gamit mo kanina, hindi, to be precise, ang ikawalong kapatid kong si Kuang Feng ang nagtagumpay, hehe, buti na lang, ang hirap masira nitong mga icicle, marami na kayong naitulong sa amin mga kapatid. Kaya ano? Iabot mo ang mga singsing mong imbakan, ang dalawang babae ay itatago bilang mga babae, kayong dalawa ay hindi lumalaban at iiwan kita ng buong katawan, ayan, hahaha. Napakayabang ng matandang nag-aangking si Yuchi Changquan nang sabihin ang huling bahagi. Ngunit ang kahulugan ay napakalinaw, ang Soul Capture Ancestor at Yang Yiyo ay hindi lumaban, at iiwan nilang buo ang kanilang mga katawan kapag sila ay namatay, habang sina Luo Yang at Zexang ay huhulihin bilang mga concubines. Galit na galit si Yang Yiyo, nakakita siya ng mga talamak. Dati, ngunit hindi niya naisip ang mga ganoong kalaganap. Laganap ang mga pangalan, Yuchi Changquan, narinig ni Yang Yiyo bilang Yuchi Kangquang. Ang isa pang detalye ay narinig ni Yang Yiyo na sinabi ni Yuchi Changquan ang salitang, kami. Ibig sabihin, hindi lang isang tao ang kabilang partido, may iba pa. Oo nga, sa susunod na sandali, 7 pang tao ang lumabas mula sa maliliit na kuweba ng yelo sa paligid ng espasyo ng Ice Cave, 3 babae at 4 na lalaki, na may iba't ibang hitsura at napakalakas na aura. Lahat sila ay nasa huling yugto ng Immortal King. Bilang karagdagan kay Yuchi Changquan, mayroong 8 immortal na hari, na lahat ay nasa great perfection ng Immortal King. Ngayon sa wakas ay naunawaan na ni Yang Yiyo kung bakit napakamayabang ni Yuchi Changquan sa simula. May mga katulong pala siya, at lahat sila ay nasa huling yugto ng Immortal King. Si Yuchi Changquan lang ang nasa great perfection of the Immortal King, at walang alinlangan na siya ang pinuno sa kanila. Ngunit matatakot kaya si Yang Yiyo? Siyempre, hindi siya. Kung ang isang Immortal Emperor ay lumitaw ngayon, o kung ang lahat ng 8 tao ay nasa great perfection of the Immortal King, siya ay matatakot, ngunit talagang hindi niya sineseryoso ang isang Immortal King great perfection at 7 Immortal King sa huling yugto. Kailan lang? Nag-aalala siya na wala siyang lugar para ilabas ang kanyang galit, ang mga taong ito ay talagang naghatid ng kanilang mga sarili sa pintuan. Kung hindi dahil sa matandang 8 sa kanila na umaagaw ng kristal, ang Eastern Iron Man ay hindi mahihiwalay sa lahat. Kinaikit niyang ang kanyang mga mata. Bagamat mayroong 7 huling yugto ng Immortal Kings, napatay na niya ang Immortal Kings noon. Sumuko sa kanya ang soul-snatching ancestor, hindi pa banggitin ang mga taong ito. Sa pinakamahusay, sila ay tila mga ulo ng damo. Sila ang mga taong binanggit noon ng ancestor na nangagaw ng kaluluwa, na dalubhasa sa pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng mga kalakal sa kuweba ng yelo. Ang mga ganitong tao ay nararapat mamatay. Patayin sila. Kung gusto mo. Hindi pa banggitin ang kanyang sarili, naniniwala ang soul-snatching ancestor na kaya niyang pigilan si Yuchi Changquan, at mayroon din siyang sub-sant level na pulang damit at itim na baluti, na sapat na para walisin ang mga taong ito. Bukod kay Zexang, si Luo Yang ay maaaring isang early-stage Immortal King, ngunit mayroon siyang demonyong Diyos sa kanyang katawan. Hehe, kahit siya natatakot sa kanya kapag nagalit siya. At, hehe, ang kanyang tiyan kunpot ay mayroong 100,000 sawtooth birds. Hindi napigil ang matawan ni Yang Yiyan nang maisip niya ito. Hahaha. Yuchi Changquan, malapit ka nang mamatay, at tumatawa ka pa. Takot ka bang tanga? Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan at hahayaan kang mamatay ng walang sakit. Malas mong makilala kaming 8 na magkakapatid. Haha, mga kapatid, humanda ka at gawin mo. Tandaan mong iwanan ang 2 babae, haha. Gawin mo. Huwag kang mag-alala, kuya. Iingatan ko ang mga kagandahan para sa iyo para sa dual cultivation. Hehe, ibigay mo sa akin ang lahat pagkatapos mong tapusin ang iyong dual cultivation. Older 8, nagambag ka na ngayon. Bibigyan ka ni kuya. Sumiklab ang walang pigil na mga talakayan. Lalong lumakas at lumakas ang layuning pumatay sa mga mata ni Yang. Kinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa soul-snatching ancestor, Wo Yuji, hawakan mo si Yuchi Changquan para sa akin. Luo Yang Zexang, kayong dalawa ay huwag sumali sa labanan. Aisil ang lahat ng pasukan sa kuweba para sa akin. Hayaang makatakas ang iba ng mag-isa. Hahayaan kong tulungan ka ng iyong sawtooth bird. Hehe, master, papatayin ko siya ng diretso.
Ako, ang ninuno ng lola, ay hindi pa naging ganoon kamayabang simula nang lumabas ako ng bundok. How dare a few grass heads you like this? They are looking for death. Pagkatapos magsalita ng soul-snatching ancestor, isang itim na ilaw ang kumislap sa kanyang kamay, at isang skeleton Zen staff ang lumitaw. Tumingin si Yang Yian at nakita niya na ang skeleton Zen staff ng soul-snatching ancestor ay tila naayos na, at walang mga bitek na makikita. Nang si Yang narinig ni Yian na nagsalita ang soul-snatching ancestor, wala na siyang pakialam sa kanya. Ipagpaliban niya ito kung magagawa niya, at mas mabuti kung mapatay niya ito. Sa katunayan, alam niya na hanggat ang skeleton staff ng soul-snatching ancestor ay naibalik, ito ay mas malakas kaysa kay Yuchi Changquan. Huwag kang mag-alala, Junior Master, hindi namin pababayaan ang sinuman. Tumango si Luoyang at nawala kasama si Zexang sa isang iglap, at sinunod ang mga tagubilin ni Yang Yian na selyuhan ang daanan. Ang mga salita ni Yuchi Changquan ay walang alinlangan na ikinagalit ng dalawang babae. Kung hindi sila inutusan ni Yang Yio, sana ay sumugod sina Luoyang at Zexang para lumaban. Kasabay nito, iwinagayway ni Yang Yio ang kanyang kamay at biglang lumitaw ang Sawtooth King at 1,000 Sawtooth Birds. Kung hindi siya natatakot na hindi sila ma-accommodate ng Ice Cave, gusto sana niyang palabesan ang lahat ng 100,000 Sawtooth Birds. Bagamat ang mga Sawtooth Bird na ito ay mga prehistoric beast na may kaunting karunungan, natural na hindi sila katugma sa Immortal Kings, ngunit maaari silang gumamit ng isang malakas at mabangis na kapangyarihang pumatay pagkatapos ng pag-atake ng grupo. Ito ay higit pa sa sapat upang palibutan ang 8 haring walang kamatayan at pigilan silang makatakas. Higit pa rito, kasama ang Sawtooth King, ang matalinong hari ng ibon, doon, 1,000 ordinaryong Sawtooth Bird ang makakapagbigay ng higit na kapangyarihan sa ilalim ng pinag-isang utos. Ungol. Wow wow wow. Ang hari ng ibon at ang ordinaryong Sawtooth Birds ay tumili kaagad pagkalabas nila. Binigyan ni Yang Yio ang Sawtooth King ng isang utos, at agad na nagkalat ang 1,000 Sawtooth Bird sa lahat ng direksyon, na bumubuo ng isang pagkubkob. Sa sandaling ito, si Yuchi Changquan, na malapit ng labanan ang soul-snatching ancestor, ay nakita ang mga ibong Sawtooth na ito na lumilitaw mula sa manipis na hangin, ang kanyang mukha ay nagbago ng gusto at siya ay napabulalas. Mga ibong Sawtooth. Hehe, matandang bastard, hindi ka ba masyadong mayabang? Tingnan natin kung sino ang aalis kung kaninong katawan buo. To tell you the truth, my master is Chen Kun Xianjun. In his eyes, you guys are just garbage, just the great perfection of the Immortal King. Mayabang na asno, ako rin ang great perfection of the Immortal King, you will never be nas black human armor, you will never be nas black armor. Atake. Sinumpa ng soul-snatching ancestor ang kanyang mga kuko, iwinagayway ang skull staff sa kanyang kamay, at ang itim na armor puppet ay agad na sumugod patungo kay Yuchi Changquan. Kabanata 2148 Isang crush. Sa wakas ay natarante si Teniente Chi Changquan sa field, at sa kanya lang napagtanto na binaliwala na niya ito. Hindi pala iyon ang iniisip niya. Naramdaman ni Yuchi Changquan na tila ito ay isang bitag. O akala niya ay isang malaking pusa siya at ang mga taong nasa harap niya ay ilang maliliit na daga lamang, ngunit nang siya ay talagang nagsimula, nalaman niyang hindi pala. This time, para siyang pas ang nakatagpo ng tigre. Sa pagtingin sa libu-libong ibong lag-ari na nakapalibot sa kanilang 8, si Yuchi Changquan ay pinagpapawisan ng malamig. Ang Sawtooth Bird ay dugo ng isang mabangis na hayop. Sino ang makakakontrol nito? Ngunit ngayon ang mga katotohanan ay nasa harap niya. Nakokontrol ito ng batang maputi ang buhok sa kanyang harapan. Hindi naman sa takot siya sa Sawtooth Bird, pero natatakot siya sa kakayahang kontrolin ang Sawtooth Bird. Si Yuchi Changquan ay may masamang premonition sa kanyang puso. Maaaring magdusa siya ng malaking kawalan ngayon, ngunit walang paraan. Nagsimula na ang pag-atake ng kalaban. Sa oras na ito, napapalibutan siya sa lahat ng panig at imposibleng makatakas. Kinailangan niyang kagatin ang bala. Ang lalaking may hawak ng skull staff ay may kasamang isang malaking tao na nakasuot ng itim na armor. Ngunit nang kumaway ang kabilang partido sa mga tauhan, nakaramdam agad siya ng ibang aura. Obviously, hindi siya ordinaryong Fairy King. At ang maputing buhok na binata ay may nakaka-relax na hitsura sa kanyang mukha mula simula hanggang wakas, na may isang uri ng momentum na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol, na talagang hindi makatwiran. Pagkatapos ay may sinabi lang ang matandang may hawak na skull staff, si Chen Kun Xianjun, na nagpalubog sa puso ni Yuchi Changquan. Ang kakaibang kababalaghan ng langit at lupa kanina ay gamulo sa buong mundo ng diwata. Ang pamagat ng Chen Kun Xianjun ay inihayag sa ilalim ng makalangit na paraan, at natural na alam niya ito. Ngunit naisip mo pa ba kung sino ito? Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretsyo na siyang nakaharap dito.
Mula sa bibig ng matandang may hawak na tungkod ng bungo, tila si Chen Kun Xianjun ang binata na maputi ang buhok, at tinatawag din niyang master. Ang isang walang kamatayang hari na umabot sa dakilang kasakdalan ay tinatawag na isang walang kamatayang hari na kanyang Panginoon. Ano ang ibig sabihin nito? Dalawa lang ang posibilidad na ang walang kamatayang hari ay maging Panginoon ng walang kamatayang hari. Ang isa ay ang background ng immortal na haring ito ay napakalalim. Pangalawa, ang immortal na haring ito ay hindi isang ordinaryong immortal na hari, ngunit isang espesyal na uri na may paraan at kakayahan. Sa isip ni Yuchi Changquan, halatang ang maputing binata ang huli. Isang pinamagatang immortal na hari. Sa mga titulo sa buong immortal na mundo, mayroon lamang isang dosenang tao sa 4 na kaharian. Walang alinlangan na ang mga matatawag na walang kamatayang hari ay pawang mga tao sa gitna ng mga tao, mga immortal kaysa sa mga immortal. Hindi niya alam na kalahating tama lang ang hula ni Yuchi Changquan. Siyang ay hindi lamang isang pinamagatang immortal na hari, ngunit mayroon ding nakakatakot na background. Ngunit halatang huli na para sabihin ang anumang bagay sa oras na ito, ngunit si Yuchi Changquan ay isang ulo ng damo, kung tuwirang sabihin, wala siyang balat at mukha, at magagawa ang anumang bagay. Nang salakayin siya ng soul-catching ancestor, gusto pa niyang lumaban ng may makapal na balat upang makita kung maiiwasan niya ang laban. Masyadong mali ang usapin ngayon. Habang mabilis na umatras, sumigaw si Teniente Chi Changquan, ikaw ba ang immortal na Panginoong Chen Kun? Huwag gawin ito, huwag gawin ito. Natatakot akong may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin, ang immortal na hari na naabot na ang dakilang kasakdalan ng immortal na hari ay walang pakialam sa kanyang mukha. Siyempre, grasshead siya, ibig sabihin, bandido siya, kaya wala siyang pakialam sa mukha. Narinig ni Yang Yian ang mga salita ni Yuchi Changquan at nanunuya sa kanyang puso. Ngunit ang ninunong ng aagaw ng kaluluwa ay tumawa at sinabi, huli na ang lahat para magsisi ngayon. Naglakas loob kang nakawan ng mga gamit ng aking amo, at ngayon ay pumatay ka ng mga tao at direktang ninakawan ng mga kalakal. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Patayin. Ikanaway ni Yang Yian ang kanyang kamay at marahas na gumalaw ang lalaking nakasuot ng pula. Nasa puso lang niya ang mamamatay tao na intensyon para sa mga taong ito. Ang salitang, patayin, ay lumabas, na isang utos sa lalaking nakasuot ng pula, at sinabi rin sa ninunong ng agaw ng kaluluwa na itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan at magsimula. Boom boom boom. Matagal nang naiinip ang soul-snatching ancestor. Nang marinig niya ang boses ni Yang Yian, agad siyang naglunsad ng matinding pag-atake kay Yuchi Changquan. Sa totoo lang, ang ninunong mang-agaw ng kaluluwa ay nagpipigil ng kanyang galit mula nang makilala niya si Yang, o sa pilitang pinasuko ni Yang. Dati ay hindi gumaling ang kanyang mga sugat, ngunit ngayon ay naka-recover na siya sa mga ito at inayos ang mga skeleton staff. Bagamat pinilit niyang na umalis ang lalaking nakasuot ng pula, na naging dahilan upang mawalan siya ng isang makapangyarihang papel, hindi ito nangangahulugan na mahina ang kanyang lakas. Huwag maglakas loob na sabihin kung gaano siya kalakas laban sa iba, ngunit talagang hindi niya sineseryoso ang ulo ng damo na kapareho ng antas. Ang nakakaakit ng kaluluwa. Ang pamamaraan na kanyang isinagawa ay isang sinaunang masamang pamamaraan, isang dakilang supernatural na kapangyarihan. Kapag kaharap si Yang Yiu, masasabi lang niya na hindi siya pinalad na makilala ang kanyang kaaway. Maraming paraan at sekreto ang hindi ginamit, ngunit ngayon ay nakaharap kay Yuchi Changquan, sumabog ang nakakabighaning ninuno. O masasabing ibinuhos ng nakakaakit kaluluwang ninuno ang lahat ng galit na ibinigay sa kanya ni Yang Yiu, at nais itong ikalat kay Yuchi Changquan. Kamakaway ang tungkod sa kanyang kamay, lumabas ang gamulong ambon. Sa ilalim ng kontrol ng lalaking nakasuot ng itim, direktang inatake niya si Yuchi Changquan ng malapitan para sa 12-12 ng mga galaw sa isang iglap, at isang mapurol na dagandong ang sumabog. Hayaan si Yuchi Changquan na patuloy na umatras. Sa sandaling ito, ang soul-catching ancestor ay ngumisi at umungal muli, soul-catching great method, soul-catching heaven and earth. Ang skullo sa kanyang kamay ay nagbuga ng agos ng itim na hangin na agad na pumunta kay Yuchi Changquan at nilamon siya sa. Si Yang Yian ay humaharap sa 7 huling yugto ng immortal na hari ng mag-isa, ngunit hindi natakot si Yang. Si Tulong at Panlong ay lumitaw sa harap at likuran niya, at ang lalaking nakasuot ng pula ay umalis at inatake ang isang walang kamatayang hari sa isang iglap. Sa oras na ito, 4 sa 7 huling yugto ng immortal na hari ang nakilala si Hong Yi, at 3 ang dumiretso kay Yang Yiu. Sumiklab ang labanan sa oras na ito. Nagmamasid sina Zexang at Luo Yang mula sa malayo. Nakita ni Zexang ang 3 huling yugto ng immortal na hari na umaatake kay Yang Yiu, at sinabing may kaunting pag-aalala, dapat ba tayong tumulong kay Yanzi? Tinitigan ni Luo Yang ang eksena ng may maningning na mga mata at sinabing, hindi, ang mga taong ito ay magiging panghasa lamang ng espada ng Junior Master, nanunood lang kami ng palabas.
Walang sinabi si Zexang pagkatapos marinig ito, dahil sa sandaling ito ay nakagawa na si Yang Yiu, at sa sandaling nakakilos siya, ito ay ang lakas ng kulog, at tinulungan siya ng substant body ni Hong Yi, para lang itong magdagdag ng mga pakpak sa isang tigre. Ngunit si Hong Yi ay commandant at sumuntok, umatake lamang sa isa sa mga huling yugto ng immortal na hari, hindi pinapansin ang mga pag-atake ng iba pang tatlong immortal na hari, at hinayaan silang atakihin siya. Ang resulta ay direktang sinuntok ni Hong Yi ang target na immortal na hari. Bang! Boom boom boom! Sabay na tumunog ang tahimik na katawan at mga hiyawan. Sa apat na immortal na hari na sumalakay kay Hong Yi, isa ang direktang nabugbog ng suntok ni Hong Yi. Hindi inaasahan ng walang kamatayang hari na pinatay ni Hong Yi na magiging ganoon kalakas ang suntok ni Hong Yi. Bukod dito, wala siyang pakialam sa mga pag-atake ng iba pang tatlong tao sa kanya, at determinado siyang atakihin siya. Ayon sa normal na logika ng labanan, nang umatake ang apat na tao, tatlo sa kanila ang umatake sa kanyang mahahalagang bahagi, at dapat na maging handa si Hong Yi at iwasan ang frontal attack. Ngunit sa sandaling magsimula siya, hindi na pinansin ni Hong Yi ang mga pag-atake ng iba pang tatlong tao sa kanyang mahahalagang bahagi, at dumiretso sa target ng walang pag-aalinlangan. Ang target na immortal na hari na inatake ng ganito ay hindi inaasahan na siya ay direktang papatayin. Ang pinaka-nabigla ay ang tatlo pang tao. Inatake nilang tatlo ang vital ni Hong Yi. Parts, at hindi umiwas si Hong Yi, na nagpapahintulot sa kanilang tatlo na magtagumpay. Ngunit ang resulta ay inatake nilang tatlo ang tatlong mahahalagang bahagi ni Hong Yan, at maayos naman si Hong Yi, at direktang pinatay ang kanilang mga kasama. Matandang apat. Ika-apat na kapatid. Sa sandaling ito, nakita ng iba si Hong Yi na direktang sinuntok ang Old Four, at sumigaw sila sa kalungkutan, ngunit sa parehong oras ay mas natakot sila. Isang suntok ang nagpasabog sa isang late stage na Immortal King, at nalabanan niya ang mga pag-atake nilang tatlo nang walang anumang pinsala. Sa sandaling ito, napagtanto ng iba pang tatlong immortal na hari na iba ang babaeng nakasuot ng pula. Sila ay pabaya sa simula. Napag-alaman nila na walang pagbabago sa mana sa babaeng nakasuot ng pula sa simula, at direktang inatake niya sila, kaya wala silang pakialam, ngunit naisip ang patayin muna ang babaeng nakapula. Dahil dito, napag-alaman nilang napakalakas ng katawan ng babaeng nakapula kaya hindi nila ito maisip. Sa isang iglap, mabilis na umatras ang tatlong tao. Layuan mo ang babaeng ito. Ang kanyang katawan ay lumampas sa limitasyon. Mabilis na umatras ang tatlong tao. Ngunit sa sandaling ito, muling sumalakay ang babaeng nakasuot ng pula, at isang suntok ang tumawid ng kasing bilis ng kidlat. Kotsa, Dalawa sa tatlong tao ang mabilis na nag-react upang maiwasan ang pag-atake ng babaeng nakapula, ngunit ang isa ay natamaan sa likod ng babaeng nakarla, at ang kanyang mga buto ay nabali sa isang klik, at siya ay nahulog sa lupa sa isang sigaw. Sa oras na ito, si Yang Yiu ay nakaharap sa tatlong immortal na hari na umatake sa kanya, at walang direktang contact, dahil alam niya kung anong uri ng pag-atake ang pinakaangkop kapag nahaharap sa isang sitwasyon na may maraming tao. Napakasimple ng kanyang ideya, hayaan ang babaeng nakasuot ng pulang makipagtulungan. Kaya nang salakayin siya ng tatlong immortal na hari, mahinang sumigaw si Yang Yian, immobilize. Isang immobilization technique ang lumitaw, at ang tatlong immortal na hari ay nanginig sa lahat. Siyempre, huminto lang ito saglit at hindi sila na-immobilize. Ito ay sa loob ng inaasahan ni Yang Yian. Alam niya na kung gusto niyang i-immobilize ang tatlong yumaong immortal na hari sa kanyang immortal na kaharian, hindi sapat ang realm gap, kaya hindi ito gagana. Gayunpaman, ang kailangan lang niya ay isang paghinto. Anyway, hindi pa siya nakalaban sa tatlong ito, at ang target niya ay ang apat na immortal na hari na nakipag-away kay Hong Yi sa simula. Nang makitang sinuntok ni Hong Yi ang isa sa kanila at hindi pinaganya ang isa, napaatras ang dalawa sa gulat. Hindi kumikilos si Yang Yian at iniwasan ang tatlong immortal na hari na umatake sa kanya. Siya ay agad na lumihis sa tapat ng Hong Yi, at sina Tulong at Panlong ay lumipad na may mga espada. Puff! Dalawang mapurol na tunog, ang pag-iwas sa dalawang immortal na hari sa Hong Yi ay direktang nahati sa apat na piraso ng espada ni Yang at agad na namatay. Dagdag pa rito, habang umiiwas, tinapakan niya ang ulo ng immortal na hari na bumagsak sa lupa na may mga belang buto ni Hong Yi. Bang! Sabay-sabay na tunog ng pagsabog ng mga pakwan. Sa isang segundo, eksaktong kinakalkula ni Yang ang timing. Sa pakikipagtulungan ng lalaking nakasuot ng pula, napatay niya ang dalawang tao gamit ang kanyang espada at nadurog ang isa hanggang sa mamatay. Sa isang enkwentro lang, apat na late stage na immortal na hari ang biglang namatay. Matandang 7. Old 5. Ikalawang kapatid. Nanginginig na iyak ng dalamhati ang umalangaw sa parang. Ang iba pang tatlong immortal na hari ay labis na nabigla sa eksenang lumitaw sa isang segundo. Siyempre, mas natakot sila. Bago pa man sila makapag-away, apat sa kanila ang napatay. Paanong hindi sila matatakot?
Putulin ang tubig. Pumutol ng lupa. Sa oras na ito, umalangaw ang boses ni Yang Yiyo, at parang boses ng demonyo sa pandinig ng natitirang tatlong immortal na hari. Sa katunayan, hindi handa si Yang Yiyo na bigyan ng pagkakataon ng mga taong ito na huminga, dahil alam niya na ang mga taong ito ay mga immortal na hari kung tutuusin, at ang ilan sa kanila ay may mahusay na kapangyarihang magical, ngunit ang anumang mahiwagang kapangyarihan ay nangangailangan ng oras upang ipakita. Hindi niya sila bibigyan ng pagkakataon, at gagawa siya ng mabilis na desisyon. Sa pagtutulungan ng lalaking nakasuot ng pula, hindi magiging mahirap na patayin ang natitirang tatlo. Swoosh! Nang pinalipad ni Yang Yiyo ang kanyang espada, ang lalaking nakasuot ng pula ay agad ding nawala. Nagpatuloy ang one-sided crushing. Kabanata 2149, ang lakas ay umabot na sa tuktok. Para kay Yang Yiyan, hindi niya inaasahan na papatayin ni Hong Yi ang kalaban, ngunit sapat na ito upang gumanap ng isang papel ng diversion. Siya na talaga ang kumilos. Hinayaan lang niya si Hong Yi na bigyan siya ng pagkakataong lumikha, basta may gap. Sa katunayan, pinatunayan nito na ang tulong na hatid sa kanya ni Hong Yi ay higit pa sa inaasahan. Naniniwala siya na kapag ang kamalayan ni Hong Yi ay unti-unting lumakas at tumanda, at kapag siya ay nakapag-isip ng nakapag-iisa, ito na ang panahon para siya ay bumalik sa tunay na subsanto. Sa kasalukuyan, naiintindihan lamang ni Hong Yi ang kanyang mga utos, at sasalakayin niya ang sinumang nais niyang atakihin ng walang anumang kakayahan sa pag-iisip. Ito ay talagang lubhang mapanganib na gawin ito, ngunit sa kabutihang palad, siya ay isang subsanto, at ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay maihahambing sa pinakamahusay na walang kamatayang sandata, o higit pa. Sa makatuwid, kapag kumilos si Hong Yi, madalas itong gumanap ng isang hindi inaasahang papel. Dahil umasa si Hong Yi sa lakas ng kanyang pisikal na katawan, wala siyang aura ng mana, at maraming tao ang sumang-ayon, iniisip na wala siyang mana at gusto niyang lumaban sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang pisikal na katawan, at walang pakialam. Hindi nila alam na si Hong Yi ay isang pisikal na subsanto, at ang kapangyarihan na kanyang naibuga ay lampas sa imahinasyon. Sa oras na napagtanto nila ito, naranasan na nila ang isang malaking kawalan. Paanong ang kapangyarihan ng katawan ng subsanto ay isang bagay na maiisip ng mga ordinaryong immortal? Si Yang Yiyo ay natalo. Bukod dito, ito ang kapangyarihan na ipinakita ni Hong Yi nang hindi nag-iisip. Kung ang kanyang kamalayan ay nag-mature sa hinaharap, ito ay magiging mas nakakatakot. Ang mga purong pisikal na sub-saint practitioner ay matagal nang nawala noong sinaunang panahon. Kung hindi dahil sa soul-snatching ancestor na nagsanay ng soul-snatching technique at nakatanggap ng balita tungkol sa mga puntod ni Hong Yi at Heijia, kahit ang mga bangkay ay hindi mahahanap, at ang mga ordinaryong tao ay hindi maglalakas loob na hawakan sila. Para kay Yang Yiyo, isa rin itong pagkakataon na makakuha ng sub-sant tulad ni Hong Yi. Dahil din sa kanyang life and death talisman kaya niya itong kontrolin, kung hindi ay hindi niya ito magagamit. May tatlong immortal na hari na naiwan sa bukid, at sila ay natakot kina Yang Yiyo at Hong Yi sa sandaling ito. Ang kahihinatnan ng hindi gustong lumaban ay magpapabilis lamang sa kanilang kamatayan. Inutusan ni Yang Yiyo si Hong Yi, at direktang sinunggaban ni Hong Yi ang natitirang tatlong immortal na hari. Sa kabutihang palad, ang tatlong immortal na hari na natalo ay hindi nang ahas na maging pabaya sa oras na ito, o hindi sila nang ahas na harapin si Hong Yi ng direkta. Tumalikod sila at sumugod sa tatlong direksyon para makatakas. Hinabol ng lalaking nakasuot ng pula ang isa sa kanila. Lumipad si Yang Yiyan gamit ang kanyang espada at pinuntirya ang isa sa kanila. Ang natitira ay tumakas sa gilid, ngunit hinarang ng Sawtooth King. Slash! Nakatuon si Yang Yiyan sa pagkontrol sa dalawang espada. Ang Dragon Slaying Sword ay kumikinang ng maliwanag sa pilak, at ang Coiling Dragon Sword ay kumislap sa madilim na asol. Ang malakas na enerhiya ng espada ay sumambulat at naging isang agos ng kidlat, na tumatama sa target. Hindi na kailangang igalaw niyang ang kanyang katawan. Tumayo siya sa kinauupuan, kinurot ang paraan ng pagkontrol ng espada sa kanyang kamay, at iwinagayway ang kanyang kamay para kontrolin ang dalawang espada, hinampos ng madali ang takot na Immortal King. Pawis na pawis ang Immortal King na tinutukan ni Yang Yiyan. Alam niyang hindi siya makakatakas, kaya umungol siya at puno ng lakas ang buong katawan niya. Mabangis na hangin. Ngunit sa susunod na sandali, ang hangin ay tumaas mula sa manipis na hangin sa kanyang buong katawan, at ang mahiwagang kapangyarihan ay naging isang buhawi. Nagkaroon ng isang bagyo sa paligid niya, at siya ay naging isang mabangis na hangin at ang kanyang figure ay hindi makita. Ngunit para kay Yang Yiyan, kahit na maging dragon ka, papatayin ka niya sa oras na ito. Boom! Ang Dragon Slaying Sword at ang Coiling Dragon Sword ay naglaslas ng husto sa buhawi na mukhang kasing lakas ng bahaghari. Isang nakakabinging salpukan ang tumunog. Sa ilalim ng dalawang espada, ang buhawi ay nanginginig ng husto.
Ngunit, ang ikinagulat ni Yang Yiyo ay hindi niya nabasag ang buhawi na binago ng kabilang partido. Bukod dito, pagkatapos ng pag-atake, isang malaking buhawi na 10-10 metro ang aktwal na lumapit sa kanya ng mabilis. Tila ito ay isang desperadong laban. Ngunit hindi masyadong mamamatay tao si Yang, at marami siyang paraan para harapin ito. Ang paraan ng malayang pagkontrol sa espada, dahil hindi gumana ang isang pag-atake, gagamit ako ng 2 espada, 3 espada. Lagi kong mababasag ang bao ng pagong mo. Basag ang tubig. Hatiin ang lupa. Sa isang galaw sa kanyang puso, siya ay umungal, at ang 2 espada, tulong at panlong, ay lumipad na may isang whoosh, at biglang sumalakay muli. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang buhawi ay direktang tumigil, at hindi ito makalapit kay Yang Yiyo. Tila ang buhawi ay lumabo ng gusto sa pagkakataong ito, at ito ay naging lubhang hindi matatag, at malabong nakita ni Yang Yiyo ang figure sa loob. Malapit nang matapos. Sinabi ni Yang sa kanyang sarili, ang kanyang buong katawan ay kumislap ng gininto ang liwanag, at sa isang ugong, lumitaw ang Donghuang Bell. Bigla siyang nawala sa lugar at sumugod sa kalaban, umuungal, ang Lo Aura ay masisira para sa akin. Siya. Kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao at inipon ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, dala ang aura ng batas. Bigla siyang dumating sa harap ng buhawi at ibinayo ang kanyang mga kamao. Sa ilalim ng makapangyarihang aura ng batas, ang kanyang mga kamao ay kumikislap ng gintong liwanag, at ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon upang bumuo ng isang fist phantom na kasing laki ng isang gilingang bato. Bigla itong tumama sa buhawi. Boom! Puff! Ang mga kamao ni Yang Yiyan ay nawala sa Dagandong, na sinamahan ng isang hiyawan, at ang Haring Engkanto sa loob ay nagsuka ng dugo at lumipad palabas. Si Yang, na nakatayo sa parehong lugar, ay nagwagayway ng kanyang kamay, at ang Dragon Slaying Sword at ang Dragon Coiling Sword ay kumislap. Ang isang espada ay tumusok sa ulo ng kalaban, at ang isa pang espada ay tumusok sa dibdib, at ang buhay na diwata na hari ay nahulog. Sa sandaling ito, muling sumisigaw ang mga hiyawan, at nang lumingon si Yang Yiyan, ang kamay na may pulang damit ang palm unit sa pangalawang Haring Engkanto. Ang utos sa lalaking nakasuot ng pula ay pumatay. Desididong lumaban hanggang kamatayan ang lalaking nakasuot ng pula, nakatatapos lang mawalan ng malay. Sa ilalim ng pagtugis, ang takot na Haring Engkanto na walang intensyong makipaglaban ay mapupunit lamang ng lalaking nakasuot ng pula. Hindi pa patay ang huling Haring Engkanto, ngunit mas malala pa ang sinapit niya. Dahil siya ay inatake ng Sawtooth King at daan-daang mga Sawtooth Birds. Ang pag-atake ng Sawtooth Bird ay isang labanan na walang takot sa kamatayan. Ang mabangis na hayop ay walang kakayahang mag-isip, pumatay lamang. Sa utos ng Haring Lag-ari, nawala ng braso ang Haring Diwata, kalahati ng mukha, at natatakpan ng mga sugat. Gayunpaman, 70 o 80 ibon din ang namatay sa bukid. Ang amoy ng dugo ay magpapagalit lamang sa mga Sawtooth Bird at mas mabangis ang counterattack. Nakita ni Yang Yiyo na ang Fairy King ay nasa dulo na ng kanyang lakas. Hindi na niya kailangan pang kumilos, at hindi na siya makatagal. Tamang-tama, sa susunod na sandali, ang Haring Lag-ari, na naghihintay ng pagkakataon, sa wakas ay naging isang mabangis na hayop na may katalinuhan. Isang kuko ang tumusok sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay ang Haring Engkanto ay direktang kinain ng daan-daang ibong lagare. Sa puntong ito, pinatay ang lahat ng 7 huling yugto ng immortal na hari. Pinatunayan din ito ang kanyang lakas ng Great Perfection of the Immortal King. Kahit na walang tulong ng Red Clothes, kaya niyang labanan ang mga immortal na hari sa huling yugto. Ang lakas at paraan ay maaaring ituring na pagpasok sa bulwagan, ngunit syempre malayo pa rin siya sa landas ng pagiging isang malakas na tao, at kailangan niyang patuloy na magsumikap sa pagsasanay. Sa kabilang panig, tumingin si Yang Yiyo at nakakita ng pulang ambon. Alam niya na ang Soul Capture Ancestor ang nagbukas ng Soul Capture Field. Bagamat hindi niya alam kung paano napunta ang labanan sa pagitan ng Soul Capture Ancestor at Yu Chi Changquan, naniniwala siya na mananalo ang Soul Capture Ancestor, kung hindi ay magsisisi siya sa Soul Capture Great Method na kanyang ginawa. Nang maisip niya ito, nawala ang pulang ambon, at nakita niyang lumabas ang Soul Capture Ancestor na may itim na baluti, at nag-iwan ng tuyong bangkay sa eksena. Parang natuyo lahat ng essence at dugo. Sumimangot si Yang Yiyo dito, alam niyang ito ang paraan ng Soul Capture Ancestor. Lumapit ang soul-snatching ancestor at mabilis na nagsabi, matagal kitang pinaghintay. Habang nagsasalita siya, pinagmasdan ng soul-snatching ancestor ang ekspresyon ni Yang Yiyan at nakita niyang nakasimangot si Yang Yiyan nang makita niya ang bangkay ni Teniente Chi Changquan. Agad na sumikip ang kanyang puso, at mabilis niyang ipinaliwanag ng may mapait na ngiti, ang dakilang batas na nang-aagaw ng kaluluwa na aking ginagawa ay talagang makuha ang kaluluwa at sumipsip ng diwa at dugo.
Talagang medyo masama ito, ngunit ito ang diwa ng dakilang batas na nangagaw ng kaluluwa. Walang paraan ang matandang lingkod na ito. Nang magpaliwanag, medyo nahihiya at kinakabahan ang ninunong mang-agaw ng kaluluwa. Alam niya na hindi gusto ni Yang Yian ang mga masasamang paraan. Sinulyapan ni Yang Yian ang soul-snatching ancestor, ngunit wala siyang sinabi pagkatapos ng lahat. Kahit na ang paraan ay masama, sila ay mga kaaway, kaya ito ay naiintindihan. Bukod dito, ang labanan sa kanyang panig ay napakadugo din, hindi mas masahol pa kaysa sa ninuno na nang-agaw ng kaluluwa. Huminga siya ng malalim at sinabing, sige, alis na ako. Mag-practice ka dito at maghintay. Kung hindi ako babalik ng 3 buwan, maghihintay ako sa napagkasunduang lugar. Ipapaalas na kita, nakahinga ng maluwag ang the soul-snatching ancestor. Buti na lang at walang sinisisi sa kanya. Ikan-away ni Yang Yiyu ang kanyang kamay at inalis ang Sawtooth King at ang natitirang Sawtooth Birds. Hindi siya naglakas loob na hayaan silang manatili. Kung tutusin, mabangis silang mga hayop at sumusunod lamang sa kanyang utos. Kung nanatili sila dito, baka magkagulo. Pagkatapos, kumusta kina Luo Yang at Zexang, nakahanap si Yang Yiyu ng isang maliit na kuweba ng yelo at pumasok upang hanapin ang Eastern Iron Man. Bago umalis, hiniling niya sa Soul Capture Ancestor na linisin ang larangan ng digmaan. Pinatay niya ang isang Great Perfection Immortal King at 7 Late Immortal Kings. Tiyak na makakapag-ani siya ng ilang likas na kayamanan mula sa mga taong ito. Ngunit hindi siya kumikibo, iniisip na iiwan niya ang mga bagay na ito kay Zexang at sa dalawa pa. Sa loob ng Ice Cave, nag-usap si Yang Yiyu at ang God and Demon Bird habang naglalakad sila. Ano ang maaaring maramdaman ng uwak? Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi kapaki-pakinabang dito, ngunit alam niya na ang Diyos at Demon Bird kung minsan ay makakatulong. Hindi, ituloy mo. Huwag mong asahan na makakahanap ako ng taong para sa iyo sa lugar kung saan ipinanganak ang pinagmulan ng yelo. Imposible. Ngayon ipagdasal mo na lang na swertihin mong mahanap ang batang si Dongfang Iron Man. Ang sagot ng Magic Bird ay ikinadismaya ni Yang Yiyu. Alam din niyang sa oras na ito, swerte lang ang maaasahan niya. Bagaman sa teorya ay mas mabuting huwag na siyang hanapin, ngunit kailangan niyang malampasan ang hadlang na iyon sa kanyang puso. Si Dongfang Iron Man ay kanyang kapatid, at kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya kahit na hindi niya ito mahanap. Ang kapaligiran sa Ice Cave ay eksaktong pareho, ngunit ito ay talagang isang maze. Ito. Tumagal ng mahigit 1 buwan para maglakad ng ganito. Sa panahong ito, nakatagpo din siya ng mas maliit na espasyo ng Ice Cave, ngunit wala siyang intensyon na basagin ang haligi ng yelo upang mahanap ang kristal. Gusto lang niyang mahanap si Dongfang Iron Man sa lalong madaling panahon. Sa malamis na kuwebo ng yelo, mabilis na lumipas ang oras, o walang konsepto ng oras dito. Habang siya ay naglalakad, naramdaman ni Yang Yiyu na ang talisman ng buhay at kamatayan sa pagitan niya at ng soul-catching ancestor ay humihina at humihina, na nangangahulugan na sila ay palayo at palayo. Walang sense of direction sa frozen maze, anyway, naglakad lang siya ng feeling. Siya. Tinatansya na ito ay hindi malayo sa loob ng 3 buwan, ngunit si Dongfang Iron Man ay hindi pa rin natagpuan. Sa araw na ito, nagpa siya si Yang Yiyu na bumalik, dahil ang 3 buwan na napagkasunduan nila ni Luo Yang na magkita ay malapit na. Nang babalik na sana siya, may narinig siyang mahinang tunog. Parang may nag-aaway, malayo pero dinig niya ang paparating na tunog. Tinukoy niya ang direksyon at mabilis na naglakad. Nagtaka siya. Kung ito ay ang Eastern Iron Man. Kabanata 2150 lumitaw ang mga demonyo. May narinig bang tunog si Crow? Tanong ni Yang Yiyu sa Diyos at demonyong ibon habang siya ay naglalakad. Oo, parang napakalayo. Sumagot ang Diyos at demonyong ibon. Sa tingin mo ba naruroon ang Eastern Iron Man? Tanong ni Yang Yiyu. Nagsumpa ang Diyos at Demon Bird, paano ko malalaman? Hindi ba't kilala ka bilang numero 1 Diyos at ibong demonyo sa 3 kaharian? Nagmura si Yang Yiyu. Ako. Ang Diyos at demonyong ibon ay halos mabulunan sa mga salita ni Yang Yiyu. Hindi na makachat ang lalaking ito. Isang lalaki, isang ibon, at isang lalaking nakasuot ng pula na hindi makapagsalita, mabilis na tumakbo sa daanan ng kuweba ng yelo. Pagkatapos ng 1 buong oras, malinaw na narinig ito ni Yang Yiyu, ngunit nakarating din siya sa destinasyon. Sa susunod na sandali ay nalaman niyang lumabas siya ng ice cave ng walang malay. Kung tutuusin, halos 1 buwan na, at bagamat siya ay nasa malamis na pagyayelo, lumalakad pa rin siya patungo sa kailaliman ng kristal na kuweba. Ito ay maaakit sa kanya sa tunog, ngunit sa pagkakamali, nakarating siya sa lugar ng panloob at panlabas na hangganan ng kristal na kuweba na binanggit ng ancestor na nakakahuli ng kaluluwa. Paglabas sa isang kuweba ng yelo, ang kuweba ng yelo ay hindi na nakikita sa paningin, ngunit pinalitan ito ng ibang kapaligiran. Ibang-iba ang kapaligiran ito sa ice cave na pinanggalingan niya.
Ito ay naging isang malaking kuweba, na tila mga 300 metro ang taas, ngunit wala nang maliliit na kuweba ng yelo, at walang nakitang mga yelo. Ang buong kuweba ay tila isang buo, na umaabot pasulong, at ang lapad ay kasing lapad din na hindi nakikita. Ang tuktok ng kuweba sa itaas ng 100 metro ay malakristal pa rin, ngunit walang mga nakabaligtad na yelo. Ito ay malinis at maayos na parang salamin, na may mga refleksyon. Parang kakaibang kristal na langit. Kung tungkol sa lupa, bagaman nawala ang mga yelo, napalitan sila ng isang malaking bato ng yelo, o isang malaking bato ng yelo na parang burol, na lumalayo. Ang mataas na iceberg ay higit sa 100 metro ang taas, at ang pinakamaliit ay higit sa 10 metro ang taas. Ito ay isang ganap na mabundok na tanawin, napakaganda, at ito ay isang himala na magawang lumitaw dito. Ibinigay nito sa kanya ang pakiramdam na napunta siya sa isang mundo ng mga kristal na bundok at ilog. Bago pa siya makatingin ng matagal ay mas lumakas pa ang tunog sa kanyang tenga. Boom! Isang dagandong ang tumunog. Tumingin si Yang Yian sa kristal na bundok, ilang dosenang metro lang ang layo. May 3 figure na nag-aaway. Hindi ba isa sa kanila ang Eastern Iron Man? Iron Man. Ang mga mata ni Yang Yian ay puno ng pagpatay na layunin, at siya ay sumigaw at sumugod. Sa kanyang paningin, ang Eastern Iron Man ay natatakpan ng mga sugat, nakikipaglaban sa 2 tao na may napakalaking demonyong enerhiya. Isang demon cultivator ang lumitaw dito. Bumilis ang tibok ng puso niya, at nagmamadali siyang lumapit. Sa labanan ng 3, halatang nang ibabaw ang 2 demonyo, at tila nang hahawakan ang Eastern Iron Man. Mula sa momentum, ang 2 demonyo ay mas matangkad kaysa sa Eastern Iron Man, ngunit ang demonikong enerhiya ng mga demon cultivator ay natural na walang kamatayan, kaya't mabuti na ang Eastern Iron Man ay nakakapit pa sa sandaling ito. Nang sumugod si Yang Yian at sumigaw, narinig din ito ng Eastern Iron Man, at hindi niya maiwasang mataranta nang makita niya ito, at agad na natama ng isa sa kanila. Puff! Lumipad pabalik ang dugo sa hangin. Si Yang Yian ay umungal, basag ang tubig, hatiin ang lupa. 2 espada ang tumama sa 2 demonyo. Boom! Ang kapangyarihan ng 2 espada ang nagtulak sa 2 demonyo na umatras. Sa sandaling ito, lumipad si Yang Yiu sa gilid ni Dongfang Tairen at tinulungan siyang tumayo. Noon lang niya napagtanto na si Dongfang Tairen ay talagang nakalusot sa gitnang yugto ng Immortal King. Kamusta ka na? Tanong ni Yang Yiu. Umubo si Dongfang Tairen at sumagot, ahem, ayos lang ako. Nakatutok ang kanyang mga mata sa 2 demonyo. Nagbackhand si Yang Yiu ng isang patak ng tubig ng buhay, ibuka mo ang iyong bibig at lunukan ito. Pagalingin mo muna ang iyong mga sugat, at ipaubaya mo ito sa akin. Naramdaman ni Dongfang Tairen ang malakas na puwersa ng buhay ng berdeng patak ng tubig na lumitaw sa palad ni Yang Yiu, at nilunok ito ng walang pag-aalinlangan. Bagamat ang kanyang cultivation ay umabot na sa gitnang yugto ng Immortal King, siya ay malubhang nasugatan, na may mga sugat sa buong katawan. Sa oras na ito, hindi niya pinakinggan ang pag-upo ni Yang Yiu para pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit sinabing, sila ang mga demonyo ng Chaos Immortal Domain Demon Cave, at sila ang mga nasasakupan ng Demon Emperor Beiming ng Demon Cave Mountain. Humanap ng paraan para makalabas. Hindi nila tayo kalaban. Huwag kang mag-alala, 2 lang silang demonyong walang kamatayang hari. Kakayanin ko sila. Sabi ni Yang Yiu na may singkit na mga mata. Ahem. May mga kasabwat sila, na pinamumunuan ng isang general sa ilalim ni Beiming Modi, si Mo Ao, na isang master sa tuktok ng Great Perfection of the Immortal King, na maihahambing sa pagkakaroon ng titled Immortal King. Narinig ko mula sa aking lolo na si Mo Ao ay may magic na kakayahan sa pagbabago ng dugo, na napakasama. Kahit na ordinaryong mga tao sa Xianyan City, hindi ako nakikinig. Pipigilan sila, makakahanap ka ng pagkakataong umalis. Nang makilala ko sila, nandoon si Mo Ao. Noon, si Mo Ao at ang kanyang mga tauhan ay nasa isa pang ice cave. Nakatakas ako pagkatapos makapasok, ngunit naabutan ako ng 2 demonyong ito. Kung hihintayin mong dumating si Mo Ao, pareho tayong matatapos. Oo nga pala, dahil nagpakita ka na, dapat nandito rin si Luoyang at ang iba pa. Hindi tayo maaaring makipagsapalaran. Sampain si Yang Yian sa malalim na boses, tumahimik ka, ako ba ang uri ng tao na nag-iiwan sa mga kapatid ko? At saka, wala akong pakialam sa 2 hamak na demonyo. Kung dumating ang bastos na Mo Ao na iyon, matututunan ko ang mga pamamaraan ng mga demonyo sa mundo ng mga engkanto. Umupo ka at pagalingin ang iyong mga sugat. Huwag kang gumawa ng iba pa. Si Luoyang ay wala dito. Natigilan si Dongfang Tairen at mapait na ngumiti. Kahit na matagal na niyang hindi kilala si Yang Yian, pareho sila ng ugali at naiintindihan nila ang karakter ni Yang Yian. Alam niyang hindi niya ito makukumbansi. Alam din niya na si Yang Yian ay matigas ang ulo at hindi naniniwala sa kasamaan. Dahil hindi niya magawang kumbansihin, lumaban na lang siya.
Hindi na siya nagsalita at umupo na para gamutin ang mga sugat niya. Siya ay nasugatan sa loob at labas ng kanyang katawan. Makakalaban na naman siya pagkagaling ng kaunti. Harapin muna natin ang dalawang demonyong ito. Kung darating si Mo Ao, maaari lang niyang subukan. Narating na niya ang gitnang yugto ng kaharian ng Haring Engkanto at hindi matatag, at nasagasaan niya ang mga demonyo. Bilang karagdagan, pinigilan ng enerhiya ng demonyo ang enerhiya ng engkanto. Nang tumayo siya kasama ang dalawang demonyong ito na may mas mataas na kultibasyon kaysa sa kanya, nasugatan talaga siya. Ang punto ay ang kayamanan na ibinigay sa kanya ng matanda ay kinuha ni Mo Ao noon, kaya nawalan siya ng isang malaking trumpo. Siyempre, kung hindi dahil sa kayamanan na ibinigay sa kanya ng matanda, namatay na sana siya noon sa mga kamay ni Mo Ao, at hindi siya makakatakas dito. Huminto sa pagsasalita si Dongfang Ironman at umupo para gumaling sa kanyang mga sugat. Sa sandaling ito, si Yang Yiyu ay nakatitig sa 2 metrong angkan ng demonyo, madilim. Isa lang sa mga lalaking nasa katanghaliang demonyo ang tumawa ng masama, isa pang maliit na biktima ang dumating. Mukhang maswerte tayo ngayon, haha. Ipaubaya mo sa akin, Huaye. Ito ay isang maliit na immortal lamang. Ang 2 espada sa kanyang mga kamay ay mabuti. Talagang hindi masama ang ating kapalaran. Sabi ng isa pang binata. Umalis ka na, huwag mo nang hintayin na dumating si Lord Mo Ao at ang iba pa. Hindi pa natin nalulutas ang biktima at hayaan silang pagtawanan tayo. Sabi ng middle-aged na lalaki. Ang tila nakababatang binata ay humakbang pasulong, tinitigan si Yang Yian at nakangiting nagsabi, Anak, halika at mamatay ng masunurin, mabilis kang mamamatay ni Lolo, kung hindi, ipapaalam sa iyo ni Lolo ang mga pamamaraan ng aking angkan ng demonyo, at hindi ka na mabubuhay o mamatay. Si Yang Yian ay nakakita na ng mga demonyo noon, at nakapatay pa nga ng mga demonyo, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang mga demonyo ng mundo ng mga engkanto. Nakikinig sa binata, napangisi si Yang Yian, binubuli ang kapatid kong si Yang Yian, haha, hindi ka mabubuhay o mamatay, hahayaan kitang matikman. Sa kanyang mga mata, ang angkan ng demonyong ito ay ang tuktok lamang ng gitnang yugto ng Haring Engkanto. Ang ibang mga immortal ay maaaring natatakot sa impluensya ng demonyong enerhiya, ngunit si Yang Yian ay hindi natatakot. Dahil nagsasanay siya ng Chenkun Zhaohuagang, isang divine technique, na lubos na makakapagpino ng demonyong enerhiya. Ang angkan ng demonyo ay mas malakas kaysa sa mga immortal ng parehong antas dahil ang enerhiya ng demonyo ng angkan ng demonyo ay pumipigil sa walang kamatayang enerhiya. Bukod sa impluensya ng demonyong enerhiya, pantay-pantay ang lakas ng bawat isa. Si Yang Yian ay hindi natatakot dito. Nakaharap sa 2 demonyo, nagsalita siya ng may layuning pumatay. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang impresyon sa mga demonyo. Nakakita na siya ng tunay na mga Diyos ng demonyo, hindi pa banggitin ang 2 magsasaka ng demonyo. Hahaha. Hindi mataas ang cultivation ng bata, pero medyo malaki ang tono ng boses niya. Matatalo kayo ng mga demonyo ko sa parehong level, not to mention you are a small immortal king. Isa akong demon king sa tuktok ng middle stage. Paano mo ako mapapatay? Tumawa ng malakas ang batang demonyo, nanginginig ang buong katawan niya, at isang malakas na enerhiyang demonyo ang lumabas, handang umatake. Ngunit sa oras na ito, biglang nagsabi ang nasa katanghaliang gulang na demonyong lalaki sa likod niya, mag-ingat, sinabi lang ng batang ito na ang pangalan niya ay Yang Yiyu. Noong nakaraan, nagkaroon ng kakaibang phenomenon sa mundo. May isang walang kamatayang hari na nagngangalang Chen Kun, na tila si Yang Yiyu. Ang lalaking ito. Sabi, tumingin kay Yang Yiyu at sinabing, Anak, ikaw ba si Chen Kun Immortal Yang Yiyu? Natigilan si Yang Yiyu, ngunit hindi niya inaasahan na alam ng mga demonyo ang kanyang pangalan. Napakalakas ba ng kakaibang phenomenon ng mundo? Pagkatapos ay sinabi niya, ako ito. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata at paki-like, share and subscribe, salamat.